Kabanata 1521. Isang pakiramdam ng krisis. Nagpunta si Nicole at mula sa trabaho tulad ng dati at walang anumang mga hindi normal na reaksyon o pag-uugali. Gayunpaman, sa araw na ito, maraming mga tao ang nagbabayad pa rin ng pansin sa kanyang mga paggalaw at reaksyon. Pagkatapos ng lahat, dati silang ikakasal. Kahit na matapos ang kanilang diborsyo, ang saloobin ni Eric sa kanya ay maaaring inilarawan bilang labis na mapagpakumbaba. Maraming mga tao ang inaasahan sa kanila na magkakasama. Ang ilang mga tao ay nadama na ito ay pinakamahusay na kung hindi tumalikod si Nicole. Ito ay sapat na masakit na mahulog ng isang beses, kaya mas mabuti kung maaari lang siyang maging maganda sa sarili niya. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nadama ng masama sa pagpapakumbaba ni Eric at inaasahan na bibigyan siya ni Nicole ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang taong ito ay mukhang mahusay na magkasama. Bigla, nakikibahagi si Eric. Ito ay tulad ng ipinagkanulo niya muli ang kanilang relasyon. Ang kanyang dating malalim na pag-ibig at pagpapakumbaba ay tila naging isang panlilinlang. Ang pag-asang mayroon ang lahat para sa relasyon na ito ay naging pakikiramay kay Nicole. Maging ang mga empleyado sa Stanton Corporation ay hindi matanggap ang sitwasyon. Patuloy silang nagmumura kay Eric sa pagiging fickle at hindi katapatan. Kapag ito ay halos katapusan ng araw, napanood nila bilang rumored boyfriend ni Nicole na si Clayton Sloan, na lumakad ng mahinahon at matulin na may ilang mga kahon ng dessert. Pumasok siya sa elevator at pumasok sa tanggapan ni Nicole. Ang sama ng loob ng lahat ay biglang nagwawasak. Kung hindi nagmamalasakit si Nicole, ano ang punto ng kanilang galit? Bukod dito, ang mga kwalipikasyon ni Clayton ay hindi masama. Malinis ang kanyang resume. Siya ay banayad at patayo, at hindi kailanman naging condescending o mapang-api nang magsalita siya. Sa puntong ito, ang kanais-nais na impresyon ng lahat ni Clayton ay nadobal. Kumatok si Clayton sa pintuan at pumasok. Nag-iimpake si Nicole upang matapos ang trabaho. Ang kanyang mga mata ay nagulat sa sorpresa nang makita siya noon, ngumiti siya. Hindi ka ba abala ngayon? Kailangan niyang hawakan ang kanyang sariling mga gawain pati na rin ang mga desisyon para sa Sloan Corporation sa Liberty. Siya ay hindi kapani-paniwalang abala sa panahong ito. Malumanay na ngumiti si Clayton. Siya ay mabait at maalalahanin na pag-uugali habang siya ay nakatayo doon at tumingin sa kanya. Ang pagkain ng dessert ay mapalakas ang iyong kalooban. Espesyal na nagpunta ako upang bumili ng ilan. Tiningnan siya ni Nicole na may komplikadong mga mata. Ayaw ko, nasa isang masamang mood ako. Tumahimik sandali si Clayton. Ito ay kung sakali. Ngumiti si Nicole at lumakad. Mayroon ka bang kaunting tiwala sa iyong sarili? Naunawaan ni Clayton ang kahulugan ng mga salita ni Nicole at hinaplos ang kanyang mga templo ng may ngiti. Ang batang mahal ko ay masyadong perpekto. Dapat magkaroon ng isang pakiramdam ng krisis sa lahat ng oras. Tumawa si Nicole. Halatang nagseselos siya, ngunit paano niya pinamamahala ang gawin itong kasiya siya. Nagpunta si Clayton upang hawakan ang kanyang baywang, pamilyar na ibinaba ang kanyang ulo, at humalik sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanya ng kaibig-ibig, at ang kanyang tinig ay medyo madilim. Gusto mo bang magkaroon ng lasa ng dessert o ako? Ang kanyang malinaw at matikas na tinig ay bahagyang husky. Mabilis na naintindihan ni Nicole kung ano ang ibig niyang sabihin at itinulak siya palayo ng mabangis. Ang kanyang mukha ay bahagyang pula. Ang kanyang mga eyelashes ay nag-quivered. Nasa opisina tayo. Ano ang iniisip niya? Ang ngiti ni Clayton ay lumawak, at nagbulong siya sa isang mababang tinig. Oh, pagkatapos ay uuwi na tayo. Si Clayton ay masyadong abala at hindi pa kasama ni Nicole ng maraming araw. Pinigil niya ang mga ganitong uri ng mga saloobin hanggang sa parang namamatay siya. Kapag siya ay may lasa sa kanya, hindi siya huminto. Siya ay kanya. Maaari lang siyang maging kanya. Kailangan niyang tandaan na sa lahat ng oras. Itinulak siya ni Nicole ng marahan, bahagyang galit. Ginoong Sloan, naging masamang lalaki ka. Kumurap si Clayton at ngumiti ng seductively na may isang pahiwatig ng pagpigil. Marahan siyang nagsalita sa kanyang tainga. Masama lang ako sa'yo, babe. Biglang lumaktaw ang puso ni Nicole. Kailangan niyang aminin na kapag kasama niya si Clayton, masaya siya, nakaka-relax, at guman sa kanya.
Tila siya ay nakakakuha ng higit na hindi mahihiwalay mula sa kanya. Kabanata 1522. Hindi lumitaw ang ikakasal. Gayunpaman, alam ni Nicole na hindi ito ang oras o lugar upang lumubog sa kalungkutan. Tumalikod siya. Ang kanyang pamumula ay kumupas, at tiningnan niya si Clayton na may malubhang mukha. Magkaroon tayo ng dessert. Ngumiti si Clayton. Ang kanyang mapaglarong hitsura ay bahagyang hindi mapigilan. Tinutokso lang siya, ngunit nang makita niya kung gaano kapansin-pansin at kaibig-ibig siya ay tumingin kapag siya ay nagagalit, ang kanyang puso ay talagang hindi ito makakatulong. Alam din niya na ngayon ay hindi ang tamang oras, kaya lumakad siya papunta sa mesa upang itakda ng paisa-isa ang mga dessert. Lahat sila ay paboritong lasa. Ang dessert shop ay pag-aari ng asawa ng isang corporate boss. Ito ay isang negosyo na ginawa dahil sa interes at napakapopular sa bilog. Mayroon silang limitadong stock araw-araw at kailangang mag-order ng maaga. Maging ang kanilang mga sangkap ay na-import. Demand para dito na lumampas sa supply. Nabighani din si Nicole. Gayunpaman, upang mapanatili ang kanyang figure, kailangan niyang lumayo dito kahit na gusto niya ito. Natigilan si Nicole sandali nang makita niya ang pribadong tatak dito. May natira pa rin kapag nagpunta ka doon. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at ngumiti. Ang mga ito ay sariwang made. Kinausap ko ang kanyang asawa tungkol sa trabaho sa tanghali, kaya hiniling ko sa kanya na magreserba ng iba't ibang mga ito. Maswerte lang ako. Ngumiti si Nicole sa sorpresa. Bagaman pinayuhan siya ng kanyang puso na huwag kumain, ang kanyang bibig ay matapat pa rin. Ang strawberry cake sa harap niya ay sobrang tempting na hindi niya maiwasang kumuha ng kagat na may kutsara. Ang pakiramdam nito na natutunaw sa kanyang bibig ay talagang hindi malilimutan. Ito ay ganap na kamangha-manghang. Nang makita siya ni Clayton na kumakain ng cake ng maligaya, ang kanyang ngiti na na-plaster sa kanyang mukha ay lumawak. Siyempre, hindi niya sasabihin sa kanya na kapag nakikipag-usap siya sa negosyo sa asawa ng may-ari ng kafe, sinasadya niyang ibalik sila sa kanilang bahay at hiniling ang may-ari ng kafe na gumawa ng ilang mga dessert. Pumayag lamang siya na gawing sariwa ang mga ito dahil napahiya din siyang tumanggi. Natatakot si Clayton na si Nicole ay magiging masamang kalagayan, ngunit nasasaktan din ang puso na siya ay nasa isang masamang kalagayan. Nang makita siyang kumakain ng isang kagat ng dessert at ngumiti ng maligaya, biglang nadama ni Clayton na labis na iniisip niya. Hindi mahalaga si Eric sa kanya. Kumain si Nicole ng ilang kagat ng lahat at tumanggi na kumain na. Nakatanggap siya mula sa pagkakasala. Kung kumain siya ng isa pang kagat, hindi siya makatulog ngayong gabi. Sa makatuwid, umupo siya sa tapat niya at tiningnan siya mula sa malayo. Dapat kumain ka rin. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Hindi niya gusto ang dessert. Gayunpaman, sa ilalim ng inaasahan ni Nicole, maaari lamang niyang kunin ang kutsara at kainin ang natitira. Ngumiti si Nicole sa kasiyahan. Mabuti ba? Tumanggo si Clayton. Bagaman hindi ito masyadong matamis, ito ang kanyang unang pagkakataon na kumakain ng labis na dessert, kaya medyo hindi pa rin siya komportable. Ngumiti si Nicole at sinabi sa isang tao na pumasok at linisin. Pagkatapos, nagpunta siya upang kunin ang kanyang bag. Tayo na. Gusto mo bang makita si Michael? Nanatili siya sa Stanton Mansion sa ngayon. Kung pinalayas niya ang kanyang bahay, maaari siyang huminto upang makita si Michael. Tumahimik si Clayton at tiningnan siya ng isang madilim na tingin. Matagal na kaming hindi napunta sa isang date. Pumunta tayo para sa isang pelikula. Nag-atubiling si Nicole ng ilang segundo ngunit tumanggo ang kanyang ulo sa kasunduan. Bagaman hindi siya interesado sa panunood ng isang pelikula, iniisip ito ngayon, matagal na ito, matagal nang lumabas sila sa isang date. Hindi ito kapaki-pakinabang sa pagbuo ng isang relasyon. Bukod dito, ang kaibig-ibig na hitsura ni Clayton ay talagang naging awa sa kanya. Sa paglabas ng pintuan, tumunog ang telepono ni Nicole. Ito ay si Yvette, na nagpadala ng pinakabagong pag-update. Sinulyapan ito ni Clayton. Nandito na ang mga panauhin at wala na ang ikakasal, ngunit alam mo kung ano. Hindi dumating ang ikakasal. Si Clayton ay sumulyap at mabilis na naiwasan ang kanyang tingin nang mapagtanto niya ang ginagawa niya. Mayroong ilang mga hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mukha, at ang kanyang dibdib ay nadama na hindi mailalarawan. Ito ay nag-aalaga kay Nicole.
Sinabi niya sa isang tao na ay update siya tungkol sa eksena. Si Clayton ay hindi maipaliwanag na naiinggit. Si Nicole ay sumulyap dito at pinatay ang kanyang telepono. Nang dumating ang dalawa sa ibaba, hindi maiwasang magsalita si Clayton. Nagtataka ako kung paano pupunta ang kasal ni Ginoong Ferguson. Tumingin si Nicole kay Clayton sa pagkalito. Hindi mo ba nakita ang mensahe kanina? Hindi siya nagpakita. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Kabanata 1523. Isang date at katulong. Naisip ni Clayton sa kanyang sarili, kailangan mo bang sandutin ang aking kahihiyan ng walang kamali-mali? Gayunpaman, nagtawa siya sa sarili. Siya ay mas bukas at nahihiya sa kanyang makitid na pag-iisip. Oo, nakita ko ito, kaya nais kong talakayin ito sa iyo. Inilunsad ni Nicole ang kanyang mga mata. Ano ang talakayin? Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Sa anumang kaso, ipinadala na ng aking kapatid ang regalo, kaya hindi namin ipinakita sa kanya ang anumang kawalang galang. Pinakawalan ni Clayton ang isang mababang chuckle. Ang pag-iingat sa kanyang dibdib ay napatay. Oh, nag-aalala lamang ang kanyang babe tungkol sa kanyang reputasyon. Si Yvette, nakatabi ni Lance, ay nakatingin sa lahat ng direksyon. Medyo ilang mga tao ang dumalo, at ito ay itinuturing na isang malaking kaganapan. Walang sino man ang may masasamang sasabihin nang makita nila sina Lance at Yvette na magkasama. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng mga tagalabas na sila ay kasal. Gayunpaman, may reputasyon si Yvette. Naramdaman lamang ng mga tao na ang dalawang taong ito ay maaaring lumitaw sa pamamagitan ng pagkakaisa at hindi talaga magkasama. Kaya, walang nagsabi na sila ay isang mabuting mag-asawa o isang natural na pares. Si Yvette ay nasa sabik na kumuha ng isang baso ng alak upang makipag-usap sa mga kababaihan ng chismis ngunit hinayla muli ng walang ekspresyon si Lance. Tinapos niya ang pag-uusap niya sa isa pang boss sa harap niya bago tumingin sa kanya. Mahinahon siyang nagsalita. Sinabi ko sa iyo na huwag gumala sa paligid. Yvette pouted. Gusto ko lang kumustahin sa mga kababaihan na iyon. Sinundan ni Lance ang kanyang tingin at mahina ang hitsura. Siguro sa ibang araw, ngunit hindi ngayon. Ang pagtanggi ay napaka-presko. Natigilan si Yvette ng ilang sandali, nagulat siya. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay masikip sa kaunting sama ng loob. Ginoong Sheldon, alam mo ba? Kahit na ang aking ina ay pipigilan ako mula sa pagkakaroon ng mga kaibigan, hayaan ang mga kaibigan ng batang babae. Tiningnan ni Lance ang kanyang mahina at seryosong isinasaalang-alang ang mga implikasyon ng pahayag na iyon. Nang naisip ni Yvette na siya ay yumuko at aminin ang kanyang pagkakamali, nagsalita si Lance. Ipaalala ko sa iyo na hindi ka lamang ang aking date ngayon kundi pati na rin ang aking katulong. Ang ganitong uri ng mga sosyal na ansessions ay opisyal na negosyo at isa sa iyong mga tungkulin. Tinitigan siya ni Yvette, dumbfounded. Tapos na. Nawala siya ng walang kahirap-hirap. Pinakawalan siya ni Lance at hayaan siyang gumawa ng desisyon. Ang isang taong nakatuon sa kanilang trabaho ay hindi iiwan ang kanilang boss. Si Yvette ay nasa isang problema bago ibalik ang kanyang kamay sa braso ni Lance. Tumingin si Lance. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay malumanay na kulot sa isang smile. Hindi niya maipaliwanag na nakakaaliw. Matapos sundin si Lance sa paligid at pakikisalamuha para sa iba pa, napansin ni Yvette na may something wrong. Bakit si Mitchell ang nag-iisang taong lumabas upang makihalubilo? Nasaan si Eric? Kinakatawan ni Mitchell si Eric, ngunit sa isang mahalagang okasyon tulad ng isang pakikipag-ugnay, hindi maiiwasang haantong sa higit na pagpuna kung hindi personal na lumitaw si Eric. Ngumiti si Lance at walang sinabi. Marahil ay malinaw sa kanyang puso na kahit na ito ang pakikipag-ugnayan ni Eric, si Eric ang siyang nanatiling wala rito. Si Mitchell lang ang hanarap kina Lance at Yvette, kaya't magalang siyang dumating upang makipagpalitan ng mga kasiyahan. Ginoong Sheldon, Miss Quimby, mangyaring huwag magpigil. Kung mayroong anumang kailangan mo, bigyan lamang kami ng isang order, at patawarin ang aming hindi magandang mabuting pakikitungo. Salamat sa pagpunta sa Bangay sa kabila ng iyong abalang schedule. Tumanggaw si Lance ng mahina. Si Ginoong Ferguson ay masyadong magalang. Ngumiti si Michael at may sasabihin lang sa isang bagay nang walang humpay na tanong ni Yvette. Hindi ko pa binabati si Ginoong Ferguson sa kanyang kasal. Nasaan siya? Bakit ang nobya lamang ang lumabas?
Habang sinasalita ni Yvette ang kanyang mga mata ay lumipat sa isang lugar na hindi kalayuan. Bumaba si Angie mula sa hagdanan ng spiral na may suot na Kat-Angie tanging puting damit na mukhang isang pangkasal na gown. Ito ay napakaangkop para sa okasyong ito. Sumulyap si Angie. Lubhang nasiyahan siya nang makita niya ang napakaraming tao na naaalsa sa kanyang seremonya sa pakikipag-ugnay. Gayunpaman, nang tumingin siya sa ibang direksyon, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo ng bahagya. Kabanata 1524. Isang magandang palabas. Ang buong lugar ay pinalamutian ayon sa kagustuhan ni Angie. Siya ay personal na dumating upang pangasiwaan ang gawain sa loob ng ilang araw. Sa gilid ng pasukan ay dapat na mga larawan nina Angie at Eric. Gayunpaman, ganap na wala kahit isa. Ano ang ibig sabihin nito? Marahas na nanginginig ang puso ni Angie. Itinaas niya ang kanyang palda at mabilis na lumakad. Ang kanyang ekspresyon ay glum. Nang makarating siya doon, galit na galit siya, at malamig ang kanyang mga palad. Ano ang nangyayari dito? Nasaan ang mga larawan na inilagay dito? Sino ang nagsabi sa iyo na ilipat ang mga ito? Ang kanyang tinig ay nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Alam ng lahat ang kanyang background, kaya walang sino mang gumawa ng matapat na negosyo na nang-ahas na magsimula ng isang pakikipagkaibigan sa kanya. Ang mga nakapalibot na tao ay tumingin sa isa't isa, hindi alam kung ano ang pinagsasabi niya. Bumantong hininga si Mitchell na may hindi kasiya siyang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay nalubog sa mga anino, at isang ugnay ng pag-aalala ay tumawid sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinalitan niya ito ng isang ngiti, at sumugod siya sa direksyon ni Angie. Kahit na mahirap, kailangan niyang tiisin ito para kay Eric. Miss Angie, ano ang problema? Tumingin si Angie kay Mitchell at naging mas galit na galit. Nasaan ang mga larawan dito? Tumahimik si Mitchell para sa isang segundo at lumakad upang magsalita sa isang mababang tinig. Miss Angie, huwag gawin ito sa isang biro para sa ibang mga tao. Ang mga panauhin ay lahat ng mga sosyalidad sa Atlanta. Kahit nagalit ka, hindi mo maaaring baliwalain ang reputasyon ng pamilya ng Ferguson. Bukod, ito ang iyong pakikipagsapalaran sa pakikipagsapalaran. Narinig ni Angie ang mga salita ni Mitchell, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng maraming beses, malinaw na inalog. Tumingin muli si Mitchell sa mga tao sa kanilang paligid, ngumiti ng magalang, at nakahanap ng isang dahilan upang palayain sila. Pagkatapos, tiningnan siya ni Angie at pursed ang kanyang mga labi. Nasaan siya? Bakit hindi pa siya lumitaw? Sinabi mo na mayroon siyang isang komperensya ng video na magtatapos sa kalahating oras. Ngayon, halos oras na ito. Tumahimik si Mitchell para sa isang segundo. Si Ginoong Ferguson ay maaaring masyadong abala upang makalayo ng ilang sandali. Kung kailangan mo ng anuman, maaari mo akong ituro ng direkta. Tumingin si Angie sa kanya ng isang hindi magandang tingin. Hindi niya ito pagsisisihan, di ba? Si Ginoong Ferguson ay hindi na babalik sa kanyang pangako. Kung mayroon kang anumang mga reklamo, maaari kang tumawag kay Ginoong Ferguson. Si Mitchell ay walang kaunting gulat sa kanyang mukha. Si Angie ay tumingin sa kanya ng ilang segundo bago ngumiti ng mahina. Kalimutan ito. Ngayon ay isang espesyal na araw, kaya dapat niyang malaman kung ano ang ginagawa niya. Ngunit mayroon akong isang mahiwagang panauhin na darating upang dumalo sa ibang oras, kaya kung hindi siya magpapakita, natatakot akong hindi ko maipaliwanag ito. Ngumiti si Mitchell. Alam ni Ginoong Ferguson kung ano ang ginagawa niya. Inalis ni Angie ang ngiti niya. Wala na siyang sinabi at lumingon na umalis. Ngayon ay hindi ang oras upang maging fasang sa mga menor de edad na bagay. Kapag ang kanyang mga tao ay dumating mamaya, si Eric ay kailangang lumitaw kahit na ayaw niya. Nang makita siyang unti-unting lumalakad palayo, ang mga sulok ng labi ni Mitchell ay mahigpit na mahigpit. Naglakad siya papunta sa gilid upang tumawag sa telepono. Ginoong Ferguson, maaaring lumitaw ng personal si Caleb sa isang oras. Naparami ang nainom si Yvette at nagpunta sa banyo. Nang lumabas siya, nakakita siya ng isang tao na naglalakad sa kahabaan ng koridor. Ang tao ay tumayo sa kalahati ng koridor at tiningnan siya ng isang madilim at malabo na titig. Gayunpaman, si Yvette ay hindi man lang tumingin sa kanya at brushed siya ng walang ekspresyon.
Ang kanyang mga yapak ay presko at matatag habang nag-click sa sahig ng marmol, ang tunog ay malinaw at natatangi. Ang puso ni Sean ay ganap na namatay. Bago bumalik si Yvette, naskan niya ang nakapalibot na lugar at hindi napansin ang isang tao sa likuran niya. Naisip niya na iginiit ni Sean na pestering siya muli. Paano siya isang tao kung hindi niya kayang pakawalan? Pinahit niya ang kanyang ulo sa kasuklam-suklam upang tumingin sa kanya. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay tumagas, huli na upang mag-urong. Gayunpaman, ang taong kabaligtaran sa kanya ay hindi si Sean ngunit si Angie. Kabanata 1525. Isang hindi ordinaryong tao. Ang makeup ni Angie ay angkop sa kanya. Nakatayo siya roon ng buong pagmamalaki na may isang pahiwatig ng pagiging matalas sa kanyang mga mata. Ikaw. Sumimangot si Yvette. Ngumiti si Angie. Ngayon ang aking pakikipag-ugnay. Siyempre, ako ito. Iwi na siwas ni Yvette ang kanyang buhok at tumalikod. Tinawag siya ni Angie at kumurap. Hindi ko sila kilala, ngunit kilala kita. Gusto mo bang ipakilala sa akin ang mga panauhin? Yvette chuckled. Binayaran mo ba ako? Bakit ko dapat gawin iyon? Pagkatapos, tumalikod siya. Ang tono ni Angie ay magaan. Miss Quimby, maaari mo bang sabihin sa kung aling kumpanya ang tao sa gray suit sa ibaba ng boss? Si Yvette ay hindi sinasadya na sumulyap sa ibaba. Ang taong nakasuot ng isang mamahaling kulay abo na suit sa ibaba ay may matalim na mga mata at gwapo na may ilang mga pahiwatig ng pagpigil at pag-iingat habang siya ay tumingin sa paligid para sa isang bagay. Sumimangot siya ng bahagya. Hindi niya siya nakilala. Malapit na lang siyang magsalita nang makita niya si Mitchell. Ngumiti siya. Miss Quimby, kung ano ang nagkataon. Nakita ko lang si Ginoong Sheldon na naghahanap ng lahat para sa iyo. Si Yvette ay nagbulong ng isang sumpa at walang oras upang mag-isip tungkol sa anumang bagay. Dali-dali siyang tumakbo. Si Lance ay pinapanatili lagi ang mata sa kanya. Humakbang si Mitchell sa gilid sa makeway at pagkatapos ay lumakad. Miss Angie, tumawag lang si Ginoong Ferguson at hiniling na maghintay ka ng kaunti. Papunta na siya. Ang mukha ni Angie ay agad na umaapaw sa kagalakan sa mga salita. Okay, pagkatapos ay maghihintay ako. Tumingin siya sa oras. Hindi pa huli. Sa isang iglap, ang mga pag-aalinlangan sa kanyang ulo ng mas maaga ay malinis na malinis. Sa paglipas ng oras, ang mga bisita ay nag-chat ng maligaya sa bawat isa. Lahat ay nakakagulat sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng naantala na pagdating ng pangunahing katangian ng piging na ito. Gayunpaman, walang nang-ahas na gumawa ng inisyatibo upang tanungin ang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ito ay piging ni Eric. Hindi ito tulad ng maaari silang dumating dahil lamang sa gusto nila. Ito ay isang malaking karangalan na maanyayahan. Ang pagsasama-sama lamang sa paligid ay isang magandang pagkakataon. Nang magpalit si Angie sa kanyang ikatlong hanay ng mga damit, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging isang maliit na pangit. 10 p.m. Tumingin si Angie sa kanyang tahimik na telepono at ang maingay na lugar, at biglang nanginginig ang kanyang puso. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang tumawag, ngunit ipinahiwatig ng telepono na walang signal. Hindi siya maaaring tumawag kahit sino. Ang mukha ni Angie sa wakas ay naging mapatla. Parang may napagtanto siya. Biglang, tumakbo siya palabas ng silid pahingahan. Si Mitchell ay nakatayo na hindi malayo, nanonood. Pagkatapos, may huminto kay Angie, na sinubukan na umalis. Hindi na malambot ang tingin niya. Sa halip, nagdala ito ng isang pahiwatig ng uhaw sa dugo. Umalis. Ang nag-block sa pintuan ay ang tao na nakasuot ng mamahaling kulay abo na suit na may matalim na mga mata. Tumayo siya ng labis sa karamihan. Ang kanyang katawan ay walang materialistic o madilim na hangin ng isang tao mula sa mundo ng negosyo. Sa halip, mukhang mas malamig at malupit siya. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at malabo kapag nahaharap sa hysteria ni Angie. Miss Angie, mangyaring maghintay sa loob ng matyaga. Ayaw ni Angie na makinig. Kung hindi gumana ang pagsigaw, malaya siyang malaya. Walang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, bago niya hawakan ang pintuan, pinigilan siya ng lalaki. Siya ay may isang kahangahangang tindig at hindi tumubo ng 1 pulgada. Sa wakas ay nag-alerto si Angie at sinulyapan siya. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako?
Siya ay anak na babae ng isang arm dealer, isang binibini na maaaring gawin ang nais niya sa underworld. Sino ang maglakas loob na pigilan siya? Gusto ba niyang mamatay? Ang lalaki ay tumingin sa kanya ng walang pag-iwas. Hindi ang kaunting pahiwatig ng takot sa kanyang puso. Sinuntok siya ni Angie, ngunit ang lalaki ay dodged sideways ng napakabilis. Sa pamamagitan lamang ng pagsuntok sa pagsubok na ito, ang puso ni Angie ay naging malamig. Bagaman nagsusuot siya ng isang mamahaling suit, ang kanyang mga paggalaw ay mabilis at may kasanayan. Malinaw na sinanay siya. Nagpunta siya sa mga panauhin, ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Kabanata 1526. Nabigong plano. Hindi masabi ni Angie kung ano ang naramdaman niya ngayon. Nagkaroon lamang ng isang pagmamadali ng galit na kailangan niyang mag-vent out. Ang galit at kahihiyan ay umusbong sa kanyang puso. Ayaw niyang mag-isip tungkol sa anumang bagay, ay hindi nais na alagaan kung ano ang okasyon. Sinimulan niyang labanan ang tao sa harap niya. Ang kanyang mga galaw ay lubos na may kasanayan, ito ang karanasan na nakuha niya pagkatapos na gumastos ng kanyang pagkabata sa mga pinakamapanganib na lugar. Gayunpaman, ang iba pang partido ay isang tao na may higit na karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa kanya. Nanalo siya laban sa kanya sa parehong pamamaraan at lakas. Ang kaguluhan sa pintuan ay nakakaakit ng atensyon ng maraming tao. Ang pagkakakilanlan ni Angie ay espesyal. Ilang sandali, ang maingay na eksena ay nakakagulat na tahimik, naiwan lamang ang tunog ng pagpapalitan ng mga suntok. Di nagtagal, isang bilog ng mga tao na may parehong sukat at aura bilang ang tao sa kulay abo na suit ay nagtipon sa paligid nila. Lahat sila ay naghalo sa mga panauhin ngayon at biglang tumayo mula sa gitna ng karamihan. Sila ay matalim at alerto. Bang! Sa sandaling si Angie ay itinapon sa sahig, hindi siya kasing wretched tulad ng may isip ng isa at sa halip ay hinayla ang isang pilak na bulsa ng bulsa mula sa kanyang garter. Tiningnan niya ang lalaki sa tapat niya ng sobrang malamig na titig at hinayla ang gatilyo ng walang pag-aatubili. Matapos ang baril ay pumutok, ang lugar ay nasa kaguluhan. Napasigaw ang karamihan at ang mga bisita ay tumakbo sa lahat ng dako upang subukan at tumakas sa lugar. Isang sneer na kulot sa sulok ng Angie's mouth. Masiraan ng loob at ang kanyang mga mata ay pula. Gayunpaman, sa isang sulyap ng isang mata, ang taong binaril ay tumagal lamang ng 2 hakbang na parang inalog ng epekto ng bala. Medyo namutla ang mukha niya. Gayunpaman, walang dugo sa kanyang dibdib na nahit. Walang dugo. Ano ang ibig sabihin nito? Walang paraan na hindi maintindihan ni Angie. Naging mapatla ang labi niya, at nanginginig siya. Nang tumingin siya muli sa lalaki, ang kanyang tingin ay nagdala ng isang ginaw, tulad ng nakatingin sa isang kaaway. Ang lalaki ay nagsuot ng isang bulletproof vest. Malinaw siyang naghanda. Ang maingay na paligid at ang katahimikan dito ay tulad ng 2 nakahiwalay na mundo. Ang mga tao ni Mitchell ay mabilis na lumikas sa mga panauhin at dinala sila sa isang daanan na inihanda ng matagal. Bagaman inaasahan ang pangyayaring ito, ang isang bagay na tulad nito na nangyayari sa Medianya ay sapat na upang gumawa ng mga pamagat. Bukod dito, ang mga tao dito ay lahat ay mayaman at maimpluwensya. Wala sa kanila ang maaaring mapabayaan. Ang pistol ni Angie ay walang maraming mga bala. Ang bala ay ginamit lamang upang mailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maghanda si Eric ng maraming mga kalaban para sa kanya. Talagang overestimated niya ito. Pinigilan niya ang nanginginig niyang katawan at tumayo mula sa sahig. Mukha siyang madilim at malamig, na parang si Angie na inaasahan ang pakikipag-ugnayan, 1 oras na ang nakakaraan ay ibang tao. Naglakad si Mitchell mula sa karamihan at nagsalita ng makinis na tono. Miss Angie, bakit ka nagmamadali? Darating si Ginoong Ferguson. Naririnig ang pangalan ng taong iyon, malamig ang puso ni Angie. Ang kanyang tingin ay grim habang nakatingin kay Mitchell. Napangiwi niya ang ngipin, at walang dugo ang kanyang mukha. Saan siya nagpunta? Ngumiti si Mitchell at hindi sumagot. Galit at nababahala si Angie. Humakbang siya pasulong. Sobrang lamig ng boses niya. Paano niya sinubukan na lokohin ako? Ang aking ama ay narito sa lalong madaling panahon. Sa palagay mo ba hahayaan niya si Eric? Hindi ba niya nais na mabuhay pa si Charles? Sa sandaling iyon, nais ni Angie na patayin si Eric.
Inalis ni Mitchell ang kanyang ngiti at hindi sinasadya na tiningnan ang lalaki sa kulay abo na suit sa likuran niya bago magsalita ng hindi sinasadya. Miss Angie, si Ginoong Ferguson ay naantala ng tumpak dahil nagpunta siya upang kunin ang iyong ama. Kung hindi man, tingnan ang oras. Dapat na dumating ang iyong ama, di ba? Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, hindi na kailangang magpanggap na maayos na ang lahat. Ang pagpapaubaya ni Eric ay sa wakas ay sumabog ngayong gabi. Biglang nagbago ang mukha ni Angie sa isang hitsura ng kawalan ng paniniwala at gulat. Kabanata 1527. Maling pagkakakilanlan. Agad na naintindihan ni Angie ang kahulugan ng mga salita ni Mitchell. Ito ay pinagmulan ng isang oras na paglalakbay, ngunit matagal nang dumating si Caleb. Bakit? Paano hindi mapapanatili ni Caleb ang kanyang salita? Nilinaw ni Angie ang mga pakinabang ng kanyang pagpapakasal kay Eric. Ganamit ni Eric upang buksan ang merkado sa Medianya ay magkakaroon sila ng pangwakas na sasabihin sa lahat ng mga kaugnay na bagay sa hinaharap. Matagal nang pinaglaruan ni Caleb ang puwersa na ito. Ngayon na mayroong isang pagkakataon, kung siya ay nagtagumpay o nabigo, kailangan pa rin niyang dumating na personal. Bukod dito, tinapik ni Angie ang kanyang dibdib sa kumpiyansa at nanumpa na walang problema. Ano ang resulta? Siya ay masyadong pabaya, lamang upang malaman na ang kanyang telepono ay nawala na ang signal nito. Ang mga signal ng telepono ay naharang, kaya hindi siya makikipag-ugnay sa labas ng mundo. Sa kasong iyon, ang labas ng mundo ay hindi makikipag-ugnay sa kanya. Dumating si Caleb mula sa Timog Asya at nawalan ng pakikipag-ugnay sa kanyang anak na babae. Sino ang pupuntahan niya? Si Eric, syempre. Ang mukha ni Angie ay malamig at mahirap tulad ng yelo, na parang nasaktan lang siya. Nakatitig siya kay Mitchell with a gloomy gaze. Lahat ay peke. Ito ang plano ni Eric, hindi ba? Kahit na ang aking ama na pumupunta rito ay bahagi ng iyong plano. Hindi ka ba natatakot na papatayin niya kayong lahat? Nagkibit balikat si Mitchell. Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay pumasok sa Medianya gamit ang isang pekeng pagkakakilanlan. Paano siya makakasama sa isang pumatay sa kanya? Ang kanyang malambot na pagtawa ay nagpahiya kay Angie, at greeted niya ang kanyang mga ngipin. Kahit na ito ay isang pekeng pagkakakilanlan, ang aking ama ay si Caleb, ang mga negosyante ng armas na may pangwakas na sinasabi sa Timog Asya. Ito ay magiging paglalaro ng bata upang puksain kayong lahat. Siya ay hindi mabilang na mga mamamatay tao sa paligid niya para sa proteksyon. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin mo o kung gaano ka maghanda, hindi mo siya mahuli. Matapos ang kanyang pagngangalit, tahimik ang lugar. Tanging ang tao sa kulay abo na suit sa likuran niya ang gumawa ng isang hakbang pasulong. Ngumiti si Mitchell at tumingin sa likuran niya, ang kanyang tono na nagdadala ng pahiwatig ng kagandahang loob. Narinig mo ito, Direktor. Pumasok si Caleb sa bansa na may pekeng pagkakakilanlan at nagdala ng mga pumapatay. Ang seguridad sa publiko ay nanganganib, at kahit na ang katatagan at kaligtasan ng iba ay naapektuhan. Ang kanyang tagaloob ng mga baril ay masyadong may problema. Isusumit namin ang kaukulang katibayan. Iiwan natin ito sa iyong mga kamay. Pagdinig ng mga salita ni Mitchell, ang mukha ni Angie ay biglang naging maputi. Mahigpit siyang lumingon at tumingin. Ang lalaki sa suit na naka-gray ay tumango, at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon habang ang kanyang tingin ay nahulog sa katawan ni Angie. Ngayon, sa ngalan ng Security Bureau, opisyal na sinisingil kita ng krimen ng pagpapabagal sa pambansang seguridad. Nagbaril ka lang ng baril na ilegal at naging isang malubhang banta. Mangyaring sumama sa amin. Bagaman sinabi nitong magalang, walang silid para sa negosasyon. Sa mga salita, ang mga tao sa paligid ni Mitchell ay tumayo at malakas na inilagay sa kanya ang pusas. Ang Bureau ng Seguridad, maging ang pulisya ay nilaktawan. Ang Security Bureau ay ang pinaka-natatakot na nilalang para sa mga nagbebenta ng armas. Ito ang pinakamahirap na lugar upang makitungo. Iyon lamang ang lugar kung saan hindi maabot ang mga pabor at pera. Paano maging masinsinan si Eric? Nang malapit na silang ilayo si Angie, bigla siyang nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang grimace. Paano kami itinayo ni Eric na ganito? Nakalimutan ba niya na si Charles ay nasa kamay pa rin namin? Hindi ba niya pinansin ang buhay ng kanyang ama?
Si Mitchell ay ngumiti ng walang pasubali. Pumasok si Caleb sa bansa 3 oras na ang nakakaraan ay nakikilala bilang isang negosyante. Sa sandaling nakarating siya sa eroplano, ang pinagsamang operasyon na binalak sa pagitan ng mga bansa upang labanan ang mga terorista ay nagsimula na. Tulad ng swerte na ito, sa isang maliit na nayon sa kanluran ng Timog Asya, isang matigas na kriminal na gang ay lubusang binugbog, at maraming mga host ay naisave. Ang isa sa kanila ay nangyari na ang ama ni Eric, Charles Ferguson. Kabanata 1528. Mahilig siyang manood ng saya. Sa mga salita ni Mitchell, si Angie ay tila pinatuyo ng kanyang lakas. Walang naiwan upang suportahan ang kanyang katawan. Naramdaman niya na parang nahulog siya sa isang ice cellar, nagyayelo sa buto. Siya ay clueless. Ang mga maiikling salita at payak na tono ni Mitchell ay tulad ng sakuna sa kanya. Sa reputasyon ni Caleb, halos walang nang ahas na pukawin siya. Siya ay isang arm dealer sa ibabaw, ngunit hindi siya malinis sa pribado. Ang mga malinis na tao ay hindi makakakuha ng isang foothold sa mga bansa sa ibang bansa. Nagbebenta siya ng mga sandata at nag-trade ng gamot. Ibinente niya ang mga tao at pinatay din sila. Si Caleb ay isang tao na gumawa ng anumang kabangisan at hindi sinasadyang nakalink sa mga terorista. Ang mga bansa ay kinasusuklaman siya sa core, ngunit walang patunay, na natili siyang matatag tulad ng dati. Walang nakakaalam kung nasaan ang base ng bahay ng kanyang ama. Ang pandaigdigang pulis ay sumalakay sa ilang mga batayan sa pamamagitan ng mga impormante, ngunit wala sa kanila ang totoo. Karaniwang hindi siya nagpakita, maliban sa oras na ito. Hindi inaasahang nawala sila kay Eric. Ang pakiramdam ni Angie ay parang tanga sa pagpunta rito at ihagis ang sarili sa lambat. Nakakatawa. Ganap na katawa-tawa. Pinaihit niya ang kanyang ulo at tinitigan si Mitchell, na parang nakatingin siya sa ibang tao. Ang boses niya ay malabo at madilim. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Hindi gumanti si Mitchell. Pinanood niya si Angie na kinuha at nawala sa kanyang paningin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagbuntong hininga. Ang matigas na kapaligiran ay agad na nakaka-relax, ngunit ang banquet hall ay matagal ng tahimik. Walang mga taong naiwan, kaya malamig at tahimik. Ito ay isang ganap na naiibang tanawin mula sa pagtawa mula sa dati. Isang bodyguard sa disguise car ang dumating. Mitchell, ang mga bisita ay ligtas na naiwan, ngunit si Miss Quimby ay nasa pintuan pa rin na nakatingin sa paligid. Tumawa si Mitchell. Tumahimik siya ng ilang mga pahiwatig ng libangan sa kanyang tingin. Iwanan mo siya. Gustong-gusto ni Miss Quimby na panoorin ang saya. Hayaan mo na lang siyang manood. Bukod, ang balita dito ay maabot ang mga tainga ni Nicole sa lalong madaling panahon. Bakit siya dapat mag-alala tungkol sa kung paano maikalat ito? Walang balak si Eric na magpakasal sa isang babae na hindi Nicole. Naisip niya kung makaramdam si Nicole kung nalaman niya ang tungkol dito. Papunta sa paliparan. Madilim at magiliw ang langit. Halos walang anumang mga pedestrian sa kalye, at kakaunti lamang ang mga kotse sa paligid. Gayunpaman, tinitingnan, nakita ni Caleb ang ilang mga itim na kotse na may linya sa gitna ng kalsada sa gabi, mukhang mga higanteng hayop sa ilaw ng kalye. Ang nakapalibot na katahimikan at ang malakas na ingay ngayon ay nabuo lamang ng isang malakas na kaibahan. Ang tunog ng mga putok ng baril ay tila tumusok sa langit. Gayunpaman, ito ay lamang ng ilang segundo. Pumasok si Caleb sa bansa na may pekeng pagkakakilanlan, ngunit tumigil ang kanyang sasakyan nang siya ay kalahati doon. 4 na kotse ang nakapaligid sa kanya sa harap at likod, kaya wala siyang direksyon upang makatakas. Alam niya na nahulog siya sa isang bitag. Ang kontrol sa baril sa media niya ay labis na mahigpit. Naisip niya ang lahat ng posibleng mga pamamaraan at maaari lamang magdala ng isang handgun ng bulsa na ginamit para sa pagtatanggol sa sarili. May tiwala din siya. Pagkatapos ng lahat, pinadalhan siya ni Angie ng isang mensahe at sinabi sa kanya na lumapit ng hindi nababahala. Sa kapangyarihan ni Eric, paano siya nasa panganib? Gayunpaman, siya ay masyadong walang pag-iingat. Paano kung ang panganib ay mula kay Eric? Bumaba ang tao mula sa kotse sa harap. Mula sa kanyang taas at figure, malinaw na ito ay si Eric. Galit na galit si Caleb. Nang hindi nagsabi ng isang salita, hinailan niya ang kanyang baril at binaril kay Eric. Gayunpaman,
Ang mga nakapalibot na tao ay gumanti ng napakabilis. Ang kanyang sasakyan ay binaril hanggang sa mukhang Swiss cheese, at wala rin siyang lakas na lumaban. Ito ay sulit kung maaari niyang patayin si Eric. Matapos ang masidhing shootout, itinulak ni Caleb ang pintuan ng kotse, handa nang lumaban sa kamatayan. Gayunpaman, napanood niya habang ang taong tinamaan niya ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. May isang malinaw na peklat sa kanyang noo na hindi niya napansin bago ito nakatago sa gabi. Bigla, namuti ang mukha ni Caleb. Iyon ay hindi si Eric Ferguson. Kabanata 1529. Ang mga isda na nakatakas sa net. Itaas ang iyong kamay, Caleb. May sumigaw ng malakas. Sumulyap si Caleb. Napapaligiran siya ng mga taong nakasuot ng mga espesyal na outfits ng pulisya. Dumating sila. Patuloy na lumulubog ang kanyang puso. Alam na niya na nasa dulo siya ng lubad. Subconsciously tumingin siya sa kotse. Madilim, kaya hindi niya alam kung ano ang tinitingnan niya. Sa loob ng ilang segundo, gumawa siya ng isang desisyon at pinagsama ang kanyang mga ngipin, na tumatakbo sa pinakamalapit na direksyon na nakataas ang kanyang baril. Ang kanyang aura ay nakakatakot at ang uri ng walang ingat na enerhiya na mayroon siya ay pinaka-naaayon sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya hahayaan na patayin siya ng mga tao ng madali. Siya si Caleb, ang hari ng Timog Silangang Asya. Hindi niya madaling aminin ang pagkatalo. Bang-bang. Pagpaputok ng ilang mga pag-shot sa mabilis na sunod-sunod, kinumpirma ni Caleb na ginawa niya ang hit at mabilis na tumakbo. Gayunpaman, sa mas mababa sa 2 minuto, siya ay binaril sa guya. Natambo siya sa kanyang tuhod na may isang thumb. Mapatla ang mukha niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagtipon sa paligid niya, at hindi mabilang na mga baril ang nakatutok sa kanya. Pinuno ng usok ang hangin, at ang amoy ng kamatayan ay lumapit sa kanya. Subconsciously sumulyap siya pabalik sa kotse na kanyang pinasok at tiningnan ang kadiliman sa likuran nito. Ang ganda. Dahan-dahan, ang mga sulok ng kanyang labi ay humugot sa isang nakaka-relax na ngiti. Gitling-gitling-gitling. Siya ay inalis at ang kalsada ay mabilis na nalinas. Sa mapayapang bansa na ito, ang nangyari kanina ay tila isang bagay na nangyari lamang sa mga pelikula. Para bang panaginip lang ito. Ito ay presko at malinis, at ang trapiko ay maayos na bumalik sa kalsada. Ito ay naging ang kalsada ay pansamantalang isinara ng mas maaga. Maaaring umalis ang mga kotse ngunit hindi makapasok. Sa isang kotse na hindi kalayuan. Madilim at madilim ang mga mata ni Eric habang nakatingin siya sa direksyon kanina. Ang kanyang manipis na labi ay purse, at ang kanyang chill ay nakakatakot. Ang tao sa upuan ng pasahero ay tumingin sa likod at huminga ng hininga. Ferg, natapos ito ng maayos, di ba? Si Caleb ay naaresto, at si Uncle Charles ay ipinadala sa isang ospital sa Liberty para sa medikal na paggamot. Maaari tayong magkaroon ng isang mahusay na pagtulog, ang ating plano ay napunta ng perpekto. Ang nagsalita ay si Keith. Pakikitit ng tingin ni Eric. Walang bakas ng kagalakan sa kanyang madilim na mga mata. Sigurado ka bang ang mga taong dumating ay si Caleb at ang kanyang driver? Tumahimik si Keith para sa isang segundo. Oo, ang mga pahiwatig na ibinigay ng aming impormasyon ay tama, at walang mali sa listahan ng pangalan sa eroplano. Ito lamang siya at ang kanyang driver. Ang driver ay dinala ngayon. Hindi nagsalita si Eric. Nakakatakot ang katahimikan. Walang kilusan sa loob ng ilang segundo. First ni Keith ang kanyang mga labi, biglang naramdaman ang tuyo ng lalamunan. Ano ang ibig mong sabihin? Ferg, pinaghihinalaan mo ba? Ano ang nakita mo? Inalis ni Eric ang kanyang mga mata at ibinaba ang mga ito. Malamig at mabigat ang tono niya. Nakita ko ang isang tao na tumakas mula sa kotse. Sa sandaling bumagsak ang kanyang tinig, ang hangin ay naging tahimik na ang kanilang paghinga ay maingat. Biglang nagbago ang mukha ni Keith. Alam ng lahat na ang plano na ito ay walang kamali-mali at hindi mapaniniwalaan. Ang pagkakakilanlan ni Caleb ay espesyal. Ang paggawa ng anuman sa kanya ay magiging sanhi ng isang epekto ng butterfly na nakakaapekto sa lahat. Napakaraming interes na kasangkot sa kanya. Ang pag-aresto sa media niya ay halos isang lihim na operasyon na naaprubahan ng direkta ng mga espesyal na channel ng mga espesyal na kagawaran. Kung hindi para sa kooperasyon ng iba't ibang mga kagawaran, ang kanyang plano ay hindi maayos na nawala.
Gayunpaman, kung ang isang mahalagang tao ay tumakas, walang duda na ang kanyang paghihiganti ay magiging labis na pagdating. Ang hindi kilalang panganib ay tila agad na salakayin ang seguridad ng kanyang katawan. Naramdaman ito ni Eric. Magkakaroon ng problema sa hinaharap. Ang taong iyon ay tumakbo ng napakabilis. Upang makapag-slip sa ilalim ng mga ilong ng isang pangkat ng mga espesyal na pulisya ay nangangahulugang ang kanyang mga kasanayan ay mas malakas kaysa kay Caleb. Hindi nagsalita si Keith para sa isang moment. Alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Eric. Nabuhay sila ng maayos dito na nakalimutan nila na ang gubat ay napapalibutan ng panganib at palaging napapahamak ng mga bits. Mayroon pa ba silang lakas ng loob na labanan ang mga hayop na iyon? Binuksan ni Keith ang kanyang bibig at isinara ulit ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay hinuberin ng lahat ng mga buto nito, at nanatili siyang mahina at maloto doon. Nakalimutan niya ang lahat tungkol sa pag-ibig at kaguluhan mula ngayon. Kabanata 15:30. Mabuti kung siya ay kuripot. Ito ay isang bihirang gabi para makapagpahinga sina Nicole at Clayton, kaya nagpunta sila upang manood ng pelikula. Ang pelikula ngayon ay hindi masyadong tanyag. Sina Nicole at Clayton ay gumugol ng pera sa 2 tiket upang bilhin ang buong bulwagan. Malakas na pinili ni Clayton ang isang nakakatakot na pelikula at inaangkin na ang hindi makatutuhanang pakiramdam ay isang uri ng kasiyahan. Tumingin si Nicole sa kanya na parang nakakita lang siya ng multo. Napangiti nang walang magawa si Clayton. Fine, ito ay dahil walang nanonood ng pelikulang ito. Hindi ko gusto ang mga lugar na may napakaraming tao. Ang kadahilanang ito ay normal na. Ngumiti si Nicole at sumang-ayon. Kumain sila ng maraming dessert bago dumating, kaya hindi na sila makakain ng anumang merienda tulad ng popcorn. Pareho rin ang naisip ni Clayton. Kaya, ang dalawa sa kanila ay lumakad sa walang dala, mukhang isang cool at nakalaan na mag-asawa. Isang nakapaligid na mag-asawa sa kolehiyo. Medyo naiinggit sila at nakakainggit. Ang taong iyon ay napakaganda, ngunit kakaiba din siya. Sinabi ng lalaki sa batang babae. Tumingin ang batang babae sa kanyang kasintahan at nanunuya. Sa kanyang hitsura, okay lang na maging isang maliit na kuripot. Ang tao ay hindi nagsasalita. Nagsimula ang pelikula. Pinaplano ni Nicole na mag-concentrate sa pelikula nang hinayla ni Clayton ang kanyang kamay at pinisil ito ng isang ngiti. Naaalala ako na natatakot ka. Maaari mong isara ang iyong mga mata. Sinabi ni Nicole, malayo ang iniisip mo. Gayunpaman, hindi niya hinayla ang kanyang kamay. Ang kamay ni Clayton ay mainit-init, maislan, at payat, tulad ng isang gawa ng sining. Mataas ang pakiramdam niya na nakabalot sa isang gawa ng sining. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Hindi ito pinansin ni Nicole. Nagring ulit ito. Hindi mabilang na mga mensahe ang ipinadala. Sinulyapan niya ito. Tila may sinabi si Yvette sa grupo at nag-chat din siya sa privado. Nakakakita ng 79 dagdag hindi nabasa na mga mensahe sa app, natagpuan ni Nicole na isang sakit na basahin at hindi nais na mag-click dito. Ang pelikula ay may isang kainahinala na eksena. Ang isang tao na may pulang damit ay biglang lumitaw sa screen mula sa ilalim, na nagdadala ng isang visual na epekto na talagang kakatakot. Kahit na si Clayton ay nanigas ng ilang sandali. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagyelo. Natagpuan ito ni Nicole na nakakatawa. Si Yvette ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe at tumatawag pa rin siya. Si Nicole ay hindi nagsasalita habang tinitingnan niya ang barrage ng mga mensahe na tila walang katapusan sa paningin at nakaramdam ng sakit ng ulo. Tinapik ni Clayton ang kanyang kamay at bitawan. Tumingin siya kay Nicole na may ngiti. Nakatanggap ka ba ng isang tawag? Siguro ito ay isang bagay na kagyat. May urgent ba si Yvette? Tumahimik si Nicole at tumango. Okay, babalik ako. Hindi niya maaaring tanggihan ang tawag. Hindi siya papayagan ni Yvette. Nagpunta si Yvette sa seremonya ng pakikipag-ugnay ni Eric. Naisip niya kung ano ang narinig ni Gossip Yvette para sa kanya na sabik na ibahagi ito sa kanya. Gayunpaman, nanumpa si Nicole na talagang ayaw niyang malaman. Walk slightly si Nicole sa harap ng sulok at sinagot lamang kapag ang tunog sa loob ay hindi nakakaapekto sa audio ng tawag. Nicole, sa wakas ay sinagot mo ang aking tawag. Natuwa at pinigilan ni Yvette ang boses.
Karaniwang maiisip ni Nicole ang kanyang chismis na mukha. Ngumiti siya. Miss Quimby, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na ang tanging alternatibo sa hindi pagtatrabaho huli sa gabi ay lalabas sa isang date? Sila ay karaniwang pamilya, kaya't siya ay nagsalita ng blanko. Hindi ba nakaramdam si Yvette ng pagkakasala sa pag-abala sa date ng kanyang matalik na kaibigan? Ang ibang mga tao ay gagawin, ngunit hindi kay Yvette. Tumawa si Yvette. Sorry. Ang iyong date ay hindi mahalaga dahil maaari ka lamang magpatuloy sa ibang date mamaya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bumalik lang ako mula sa lugar. Nasa ibaba pa ako sa hotel. Alam mo ba ang nangyari? Hindi kahit na ang mga soap opera ay maaaring kumilos tulad nito. Kumuha ng hula. Snorted si Nicole. Hindi, salamat. Kung hindi mo sasabihin sa akin, pagkatapos ay kalimutan ito. Nakikipag-hang up ako. Maghintay. Sasabihin ko sa iyo. Si Eric ay hindi nagpakita sa eksena. May mga tao mula sa Bureau ng Seguridad sa mga panauhin na hamuli kay Angie. Talagang inaresto nila siya. Ang pinakakapana-panabik na baga was that I was downstairs at narinig ang mga putok ng baril. Thrill lang, hindi ba? Kabanata 1531. Nawawala siya. Ang dakilang Miss Quimby, na hindi pa nakakita sa mundo, ay palaging pinalaki. Nicole's heart sank for a moment. Isang putok ng baril. Sigurado ka? Ngumiti si Yvette. Siyempre, hindi ako sigurado, ngunit sinabi ni Lance na ito ay isang putok ng baril. Hindi niya ako pinayagan na panoorin ang palabas. Ang katulong ni Eric na si Mitchell, ay pinalabas lahat ng mga panauhin, na sinasabi na ang pakikipag-ugnay ay nakansela. Nahuhulaan ko na ang anak na babae ng dealer ay bumaril ng baril sa isang angkop na galit. Sumimangot si Nicole. Ano ang mga kahihinatnan ng pagbaril ng isang baril sa media niya? Napakahirap nito. Gayunpaman. First ni Nicole ang labi. May nasaktan ba? Tumahimik si Yvette. Wala sa palagay ko. Sinabi ni Lance na walang ambulansya na dumating, at walang sino mang gumagawa ng ingay. Marahil ay naayos. Ngunit nakita ko silang inalis ang mga tao na may pusas. Tahimik na nagbuntong hininga si Nicole. Kung inalis ng mga tao mula sa Security Bureau si Angie, ang pakikipag-ugnay na ito ay marahil ang paghihiganti ni Eric. Ito ay ang kanyang masalimuot na bitag. Ang layunin niya ay upang matrap si Angie. Ang kanyang pagkakakilanlan ay espesyal, kaya natural na maraming mga bagay upang siyasatin. Sa pag-retrospect, maaaring may ilang problema. Hindi ba niya inisip na gagantay si Caleb laban sa kanya upang mailigtas ang kanyang anak na babae? Ang isip ni Nicole ay medyo nalilito, ngunit hindi niya nais na mag-isip tungkol dito. Sa mga kasanayan ni Eric, tiyak na mas maalalahanin siya kaysa sa kanya. Ano ang dapat niyang alalahanin? First niya ang kanyang mga labi at sumali sa chismis ni Yvette. Nakapagtataka ka talagang ay obserbahan ng malinaw na mayroong kahit na isang tao sa tabi mo upang ipaliwanag ang sitwasyon. Tumawa si Yvette at buong pagmamalaki na tinanggap ang papuri. Palagi akong una pagdating sa chismis. Ngumiti si Nicole at malapit na lang sabihin ng isang bagay nang ang isang anino ay nag-flash sa harap niya. Tumahimik siya sandali at tumingin up upang makita ang isang matangkad at payat na tao. Ang kanyang mukha ay napakamaputla hanggang sa punto ng pagtingin sa abnormally may sakit, at tiningnan siya ng isang ngiti. Ang kanyang ngiti ay mukhang masama at magalit. Nagbigay ito sa kanya ng isang hindi komportable na pakiramdam. Sumimangot si Nicole. Ngumiti ang lalaki at magalang na nagtanong. Excuse me, nasaan ang banyo? Si Nicole ay maayos na itinuro sa isang direksyon na napansin niya mula sa pag-sign. Tumanggo ang lalaki at nagpasalamat kay Nicole bago maglakad sa direksyon na itinuro niya. Ang boses ni Yvette sa telepono ay nag-chat, pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa kanyang damdamin. Inilagay ni Nicole ang kanyang telepono sa kanyang tainga upang wakasan ang pag-uusap. Bigla, narinig niya ang madilim na tinig ng isang lalaki sa likuran niya. Kumusta, Ann? Si Nicole subconsciously lumingon. Ang taong may maputlang mukha ay muling nakatayo sa harap niya. Ang masamang ngiti ay nasa kanyang mukha pa rin. Tumayo siya ng 1 metro ang layo at biglang kumaway ang kanyang kamay sa harap niya. Naamoy ni Nicole ang espesyal na samyo ng isang tiyak na halaman. Siya ay nagyelo at biglang nakaramdam ng mahina. Ang kanyang telepono ay nahulog sa lupa.
Nagpanik siya. Mahinahon na kinuha ng lalaki ang isang panyo mula sa likuran, na kung saan ay napapawi ng isang bagay, at mahigpit na tinakpan ang bibig at ilong ni Nicole. Di nagtagal, wala ring lakas si Nicole sa pakikibaka. Nagkaroon ng isang pagsabog ng vertigo habang ang kadiliman ay unti-unting nakapaloob sa kanya. Ang gulat at nakakainis na amoy ay agad na iniwan si Nicole na walang pagtatanggol. Ilang dosenang metro ang layo, si Clayton ay nakaupo pa rin sa loob ng bulwagan. Sa telepono na nahulog sa lupa, ang tinig ni Yvette ay patuloy na nag-chat ng walang katapusan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ang paglipat ni Eric ay talagang walang awa. Talagang hinailan niya ang carpet mula sa ilalim nila. Mayroon na siyang plano ngunit sumang-ayon pa rin na makisali, malinaw na magpakita ng kahinaan. Hinayaan niya na ang anak na babae ng dealer ay bumagsak sa kanyang bantay at pagkatapos ay nahuli pagkatapos lahat ng isang lakad. Nais ni Nicole na makipaglaban, ngunit ang kadiliman sa harap niya ay labis na labis. Niyakap siya ng tila manipis na tao. Walang kahirap-hirap niyang suportado ang buong katawan niya na may isang braso lamang sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, walang nakakaalam na nawala si Nicole. Kabanata 1532. Tulad ng siya ay lasing. Ang mga taong dumadaan ay hindi napansin at naisip lamang na sila ay mga mahilig, o na ang batang babae ay lasing at inawi ng kanyang kasintahan. Tulad ng para sa mag-asawang kolehiyo kanina, ang lalaki ay tumingin sa malawak na mga mata. Siya. Ang tao sa tabi niya ay hindi pareho ang tao mula sa dati. Tumango rin ang batang babae. Ang taong ito ay hindi kasing ganda ng huli. Ang mga love at sulok ay komplikado. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na ang pag-uugali ng babaeng ito ay hindi na maabot. Hindi nakakagulat na napakaraming mga lalaki ang hinabol sa kanya. 15 minuto ang lumipas. Si Clayton ay hindi nagsasalita tungkol sa pelikulang ito, kahit na ito ay kainahinala sa simula, unti-unting naging isang maliit na pagbubutas. Maging ang balangkas ay isang klishe ng puot na ipinanganak mula sa pag-ibig. Tiningnan niya ang oras, pagkatapos ay sumulyap sa direksyon ng pintuan. Hindi pa bumalik si Nicole. Sumimangot si Clayton at tumayo makalipas ang ilang sandali. Alam niya na si Yvette ay malamang na naghahanap para sa kanya upang ibahagi ang pinakabagong balita ng pakikipag-ugnayan ni Eric. Walang makakapigil sa chismis ng isang babae na kalikasan. Bagaman siya ay medyo hindi komportable, naramdaman niya na maaari pa rin niyang madala ito. Pagkatapos ng lahat, pinili siya ni Nicole. Gayunpaman, lumipas ang isang mahabang panahon. Si Clayton ay talagang hindi na makapaghintay. Lumabas siya at wala siyang nakitang sino mang nasa pintuan. Biglang natigil ang puso niya. Narinig niya ang tinig ni Yvette mula sa isang tiyak na direksyon. Nakikinig ka pa ba? Sinusubukan ko ng husto ngunit hindi ka man tumugon. Kahit na ginambala ko ang iyong date, paano mas mahalaga ang isang tao kaysa sa iyong matalik na kaibigan? Nang makita ni Clayton ang telepono ni Nicole sa lupa, namutla ang kanyang mukha. Naglakad siya, kinuha ito, at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. Miss Quimby. Sinubukan ni Clayton na sugpuin ang gulat sa kanyang tinig. Nagpanggap siyang kalmado. Clayton. Bakit ikaw ito? Nasaan si Nicole? Nawawala siya. Ang kanyang telepono ay itinapon sa sahig. Kailan ka tumigil sa pakikinig sa kanyang mga tugon? Tumingin si Clayton sa paligid. Ang mahabang koridor sa kanan ay humantong sa banyo, ngunit agad niyang tinanggal ang pagpipiliang iyon. Si Nicole ay hindi dapat naiwan sa kanyang sarili. Kung hindi man, ang kanyang telepono ay hindi nasa lupa. Ang kanyang katahimikan ay medyo nakakatakot. Naglakad siya sa kaliwa, diretso sa maliwanag na lobby. Naglalakad sa harap ng desk, kinuha ni Clayton ang kanyang telepono, natagpuan ang larawan ni Nicole, at nagsalita sa isang malamig na tinig. Excuse me, nakita mo ba ang taong sumama sa akin? Ang babaeng ito. Hindi ko siya nakita. Oh, hindi ba iyon si Nicole Stanton? Ang tao sa harap ng desk ay hindi nakita si Nicole, ngunit pagkatapos na mag-surf sa internet ng maraming taon, agad niyang nakilala ang kanyang mukha. Mabilis na inilayo ni Clayton ang telepono. Madilim ang tingin niya habang nag-clear ang lalamunan. Gusto kong makita ang footage ng pagsubaybay. Ang aking kasintahan ay inagaw. Bagaman ayaw ni Clayton na paniwalaan ito,
Iyon ang pinakatumpak na pagsusuri na magagawa niya sa pinakamaikling oras. Inaasahan niya na ito ay isang maling alarma lamang. Natigilan ang taong nasa harap ng desk. Kung may iba pa, baka hindi siya naniniwala, ngunit ang taong nasa harap niya at ang babae sa larawang iyon ay walang simpleng pagkakakilanlan. Mangyaring maghintay sandali. Makipag-ugnay agad ako sa aming manager. Ang kawani ay hindi naglakas loob na magdali at agad na nakipag-ugnay sa manager. Nagkaroon lamang ng tunog mula sa telepono ni Nicole makalipas ang ilang sandali. Nagsalita si Yvette sa kawalan ng paniniwala. Clayton, hindi ka nagbibiro. Hindi mo ako tinatakot, di ba? Totoo ba? Nawawala si Nicole. Inisip ni Yvette na sina Clayton at Nicole ay prangkang sa kanya. Gayunpaman, narinig ni Yvette ang mga salita ni Clayton. Agad niyang napagtanto na may mali. Hindi ito isang kalokohan. Sinabi ni Clayton, kaya, naaalala mo ba kung kailan ang huling oras na tumugon siya sa iyo? Hamunga si Yvette sa paghinga ng malamig na hangin at mabilis na nagsalita. Nakalimutan ko, ngunit ang aking telepono ay automatikong nagtatala ng mga tawag. Ipapadala ko ito sa iyo kaagad. Tumugon si Clayton at ibinaba ang tawag sa telepono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nasa isang gulat. Tulad ng paghihintay niya sa manager, isang mag-asawang kolehiyo ang tumayo sa likuran. Kabanata 1533. Kumusta, Ann? Ang duo ay tumingin sa isa't isa, at ang lalaki ay nagubo. Hinahanap mo ba ang batang babae na sumama sa iyo? Biglang tumalikod si Clayton at tinitigan siya. Oo, nakita mo ba siya? Ang duo ay nagpalitan ng tingin at tumango. Sinabi ng batang babae, siya ay inalis ng isang lalaki. Ang kasintahan mo ay parang lasing na hindi siya tumanggi sa lahat. Ang mga mata ni Clayton ay agad na naging malambing. Ang mga ugat sa kanyang noo ay umbok, at ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran ay nanginginig ng bahagya. Hindi siya uminom. Hindi hinawakan ni Nicole ang isang patak ng alkohol ngayong gabi. Sumimangot ang batang babae sa hinala. Hindi iyon maaari. Tiyak na lasing siya. Ang kanyang boses ay lumakas ng maliit at mas maliit, at ang lahat ay tila napagtanto ng isang bagay. Ang ekspresyon ni Clayton ay naging madilim at nagbago ng ilang beses bago niya clenched ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Salamat. Naaalala mo ba kung ano ang hitsura ng taong iyon? Ang batang lalaki sa tabi ng batang babae ay sumimangot ng bahagya. Hindi mo siya kilala. Na means ay wala siyang matalik na relasyon sa taong iyon at hindi kayo nasa isang tatsulok na pag-ibig. Malamig na tiningnan ni Clayton ang batang lalaki. Matapos niyang magsalita, napagtanto niya ang kanyang gaff at nagmadali na sumagot sa tanong. Ang taong iyon ay matangkad at payat, mga 6 na talampakan ang taas. Ngunit ang kanyang mukha ay mapotla, medyo masyadong mapotla. Tumango ang batang babae. Oo, ang taong iyon ay talagang mapotla. Talagang tumayo siya. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba rin, pati na rin ang kanyang bangs. Nakasuot siya ng itim na shirt at itim na pantalon. Ano ang hitsura niya? Si Clayton ay sabik na malaman kung ano ang hitsura ng lalaki. Umiling-iling ang duo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumimangot ang batang lalaki. Mabilis siyang lumakad, kaya hindi ko siya nakita ng malinaw. Tumango ang batang babae. Medyo inis si Clayton. Agad na lumalim ang kanyang malamig na aura, at mabilis na tinawag siya ng receptionist. Sir, ito ang aming manager. Pinasalamatan ni Clayton ang duo at mabilis na lumakad. Nagbago ang mukha ng manager nang ipagbigay alam sa kanya ng receptionist na ang nawawalang tao ay ang tagapagmana ng Stanton Corporation. Sa kasong iyon, ang taong sumama kay Miss Stanton ay hindi mapapabayaan. Si Clayton ay mukhang matangkad at nagpapataw. Napapaligiran siya ng isang nakalaan na aura na may malabo na kagat. May isang pakiramdam ng detachment habang siya ay nakatayo doon. Madaling tumungo ang manager at maingat na tinignan ang lalaki. Ikaw ba si Ginoong Sloan? Sumimangot si Clayton at tumango. Ikaw ang manager. Oo. Narinig ko na dumating si Miss Stanton. Dapat nating linisin ang lugar ng maaga. Nanginig ang manager. Dinurog siya ng aura ni Clayton at natatakot din na may nangyari kay Nicole sa kanyang turf. Hindi niya kayang bayaran ang isang tagapagmana sa Stanton Corporation. Sige, dalhin mo ako upang makita ang footage ng pagsubaybay.
Si Clayton ay walang pasensya na nag-ambala sa kanya. Wala siya sa mood na makinig sa kalokohan. Paulit-ulit na tumango ang manager at pinangunahan si Clayton sa security room. Naglakad si Clayton habang tinawag niya ang kanyang katulong upang mag-utos sa kanya na gamitin ang lahat ng kanyang paraan upang hanapin si Nicole. Matapos mag-isip tungkol dito, tinawag din ni Clayton si Grant. Alam niya na ang pamilyang Stanton ay magagalit sa kanya kung nalaman nila na nasa panganib si Nicole habang kasama niya siya. Gayunpaman, ngayon ay hindi ang oras upang manirahan doon. Hanggat maaari nilang ligtas na mahanap si Nicole, wala nang iba. Ang pagsubaybay sa video ay ipinadala sa kanyang telepono. Si Clayton ay tinitigan ang screen ng masidi. Ang matangkad at manipis na tao ay may isang itim na sombrero na kung saan ang kanyang maputlang mukha. Imposibleng makita kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, malinaw na siya ay naghanda at patungo kay Nicole. "Excuse me, nasaan ang banyo? Kumusta, Ann?" Dalawang pangungusap lamang. Ang tinig ng lalaki ay mababa at husky, at mayroon siyang masamang vibe, lalo na nang sinabi niya na ang huling pangungusap. Ann. Ito ang gitnang pangalan ni Nicole. Kabanata 1534. Sino ang gumawa nito? Ang lalaki ay kumalas sa kanyang kamay at dinidilig ang ilang puting pulbos, pagkatapos ay inalis si Nicole. Sa pagtingin dito, walang lakas si Nicole at hindi na makikipaglaban sa lahat. Kung ginamit niya ang puwersa sa halip, maaaring hindi madaling makuha si Nicole. Ang mga taktika ng lalaki ay napakatalino. Marahil ay alam na niya na si Nicole ay sinanay at natatakot na maakit nito ang atensyon ng iba kung mayroong hanggang sa higit sa isang commotion. Ang mga daliri ni Clayton ay pinisil ang kanyang telepono hanggang sa maging maputi ang kanyang mga knuckles. Madilim at madilim ang kanyang ekspresyon. Ang manager sa gilid ay nanginginig. "Sir, tumawag tayo sa mga pulis." Natakot ang manager na hindi niya makumplito ang kanyang pangungusap. Ito ay malinaw na isang pagkidnap, ngunit ang taong inagaw ay ang tagapagmana ng Stanton Corporation. Kailangang ilipat lamang ng Stanton Corporation ang isang daliri upang mawala ang kanyang sinehan. Parang naramdaman niya ang sakuna. Madilim at glum ang mukha ni Clayton. Ang kanyang init ay nawawala, at tila siya ay naging ibang tao, nagiging kakilakilabot at madilim. Malamig na sinulyapan ni Clayton ang manager at umalis na. Hindi niya sinabi kung tatawagan ang pulisya. Ang manager ay hindi naglakas loob na gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Maingat na pinapaalalahanan siya ng receptionist, paano kung papatayin ng tao ang hostage kung tatawagan mo ang pulisya? Si Miss Stanton ay mamamatay. Ang mukha ng manager ay naging paler. Alam ni Grant na si Nicole ay nakasuot ng relo na may pagsubaybay sa GPS, kaya hindi siya masyadong nag-aalala sa una. Gayunpaman, nang makita niya na nawala ang pulang tuldok sa pasukan ng mall, sa wakas ay natanto niya ang kabigatan ng bagay na ito. Ang relo ay itinapon, ngunit si Nicole ay inalis. Naubusan ng pag-aaral si Grant at ibinaba pa ang isa sa kanyang tsinelas. Nagulat si Aida nang makita si Grant na mukhang mapatlas sa takot. "Saan ka pupunta?" Sinubukan ni Grant na pigilan ang kanyang emotions. Tiningnan niya ang nakailaw na sala at narinig si Floyd at ang butler na nakikipag-chat, hindi siya sigurado. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Aida, at nagsalita sa isang malambot na tinig. "Si Nicole ay inagaw. Magkakaroon ako ng pagsisiyasat. Manatili ka rito at huwag sabihin kay tatay tungkol dito." Alam ni Grant na napakaraming aksidente ang nangyari kay Nicole. Ang huling oras na bumagsak ang eroplano sa ocean, sinabi ng lahat na namatay si Nicole. Sa mga panahong iyon, si Floyd ay tila may edad na 20 taon sa isang iglap. Hindi makakaya ni Grant ang anumang mga panganib. Ang ekspresyon ni Aida ay agad na naging glum. Paulit-ulit siyang tumango. "Okay, go. Sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang balita." Tumango si Grant at mabilis na naiwan sa elevator sa ikalawang palapag nang hindi nakikita ni Floyd at ang butler. Hindi tumawag si Clayton sa pulisya dahil ayaw niyang kumuha ng anumang mga panganib. Nais niyang mag-iwan ng silid para sa negosasyon bago niya alamin kung saan nagmula ang kaaway at kung ano ang kanilang layunin. Mayroon na siyang hacker-hack sa nakapaligid na sistema ng pagsubaybay, hindi sparring anumang mga sulok sa sinusubaybayan na mga kalsada sa paligid ng sinehan. Gayunpaman, kung ito ay nagkataon o hindi,
Ang matangkad at payat na tao ay umalis sa mall na may semi-kamalayan na si Nicole sa kanyang mga bisig at pumili ng isang landas kung saan nasira ang mga surveillance camera. Nang mawala ang lalaki sa intersection, biglang sumulpot ang puot sa mga mata ni Clayton. Hindi na niya mapigilan at itaboy ang kanyang kamay sa mesa. Ang kamay sa kanyang tagiliran ay nanginginig ng bahagya. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi naglakas loob na magsabi ng isang salita. Si Clayton ay palaging banayad at katamtaman. Hindi pa nila nakita si Clayton na ganito. Pagdating ni Grant, sinabi ni Clayton sa kanyang mga tauhan na palawakin ang lugar ng paghahanap. Tiningnan ni Grant si Clayton na may titig na tila hindi maganda tulad ng dati. Mayroong ilang mga pahiwatig ng lamig. Pagkatapos ng lahat, hindi maprotektahan ni Clayton ang isang babae. Hindi dapat pinahintulutan ni Grant na magkasama sila. Ginoong Stanton. Pinigilan ni Clayton ang kanyang emosyon at tumango. Ang kanyang madilim na mata ay nalubog sa walang katapusang kahihiyan. First ni Grant ang kanyang mga labi. Ngayon ay hindi ang oras upang manirahan dito. Maaari lamang niyang alisin ang kanyang hindi kasiya siya at tiningnan ang monitor sa gilid. Nawawala siya. Kabanata 1535. Karayom sa isang haystack. Tumango si Clayton. Nabigo ang facial recognition systems na makahanap ng taong ito. Tumakas siya sa kalsada na kung saan walang mga kamera. Ang aming mga pahiwatig ay umabot sa isang patay na pagtatapos. Ang tense ni Grant ay naging mas hindi kasiya siya. Nawala ang pagsubaybay sa GPS ni Nicole. Ang taong ito ay napakahusay sa pagtakas sa pagsubaybay. Kahit na ito ay isang huling minuto na plano, pamilyar siya sa kanyang mga pamamaraan. Marahil ay hindi siya isang ordinaryong tao ngunit isang taong may karanasan sa halip. Ipinikit ni Clayton ang kanyang mga mata. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umumbok, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang madilim. Isang may karanasan na tao. Iyon ay nangangahulugan lamang na si Nicole ay nasa mas panganib. Ito ay tulad ng paghahanap para sa isang karayom sa isang haystack. Bigla, may naalala si Grant. Nasa kalayaan pa ba si Quavon? Kinamumuhian ni Quavon si Nicole sa core. Walang paraan na susuko si Quavon sa paghihiganti. Ang ekspresyon ni Clayton ay malabo, alam kung ano ang ibig sabihin ni Grant ng kanyang mga salita. Mayroon akong isang tao na suriin kaagad sa kanya. Ang aking mga tao ay nanunood sa kanya araw at gabi. Imposibleng magkaroon siya ng akses sa anumang impormasyon mula sa labas ng mundo, kasama na si Isaac. Kung maaari, inaasahan talaga ni Clayton na si Quavon at Isaac ang gumawa nito. Hindi bababa sa hindi sila mabubulok tulad ng mga walang ulo na lilipad ngayon. Kung mayroon silang isang direksyon, madali itong makitungo. Sa kasamaang palad, hindi nila ginawa. Tumahimik si Grant at ibinaba ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay mukhang askance kay Clayton, at ang kanyang tono ay sobrang lamig. Ito ay mas mahusay na hindi sila. Kung ang bagay na ito ay may kinalaman sa iyo, kahit na pinoprotektahan ka ni Nicole, umalis ka. Sinabi ni Grant na napaka-bluntly, hindi na nagiiwan ng anumang awa. Si Grant ay ang malaking kapatid ni Nicole at inaasahan na siya ay palaging magiging masaya at ligtas. Kung siya ay patuloy na naiimpluwensyahan dahil kay Clayton, ang pamilyang Stanton ay hindi magagawang tiisin ito, anuman ang siya ay walang kasalanan o hindi. Ang mukha ni Clayton ay madilim, ngunit hindi siya nag-retort. Wala siyang karapatang magsabi ng anuman kapag ang ibang partido ay kapatid ni Nicole. Ang katahimikan lamang ang kanyang tugon. Lumabas si Grant upang tumawag. Dito, nagkaroon siya ng mas malawak na koneksyon at mas malapit at mas kaibigang relasyon sa mga may katuturang awtoridad, kaya mas maginhawa para sa kanya na kumilos. Ito ay isang malamig at malinaw na gabi. Lahat ay nalubog lamang sa live na tsismis ng seremonya ng pakikipag-ugnay ni Eric at hindi maiwasang magbuntong hininga. Walang nakakaalam na ang isang bagay na tulad nito ay nangyari kay Nicole ng sabay. Ang gabi ay tila mahaba. Ang ilang mga tao ay hindi makatulog. Ang balita ng pagkidnap ni Nicole ay hindi na i-publish. Inihayag lamang na siya ay lumabas ng ilang araw upang magpahinga. Ang paglabas para sa isang pahinga sa oras na ito ay ginawa lamang ng mga tao na piliin siya mula sa tsismis ni Eric. Ang mas nangyari ito, mas maraming mga tao ang nais na magkasama silang dalawa. Para sa isang habang, ang bilog ay nagbigay pansin sa paggalaw ni na Eric at Nicole. Gayunpaman,
Walang lumipat pagkatapos ng seremonya ng pakikipag-ugnay. Hindi mabilang na mga tao ang narinig ang tunog ng isang putok ng baril sa site ng seremonya ng pakikipag-ugnay ni Eric, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos. Walang lumabas upang ipaliwanag ito. Dahil ang bagay na nababahala kay Eric, walang nang-ahas na magchismis tungkol dito. Inisip lamang nila na ang pakikipag-ugnayan ay itinuturing na isang nawalang gastos, at ang kanyang kasintahan ay nawala din mula sa bilog. Bukod sa haka-haka, sila rin ay hinalinhan. Lumipas ang isang araw. Bahagyang ipinikit ni Clayton ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang pagkapagod at pagkabalisa ay pinahirapan siya hanggang sa naramdaman niya ang ibang tao. Si Grant ay hindi mas mahusay. Ang anumang bagay na kanilang naisip ay binawi ng paisa-isa. Halos lihim silang pinagsasama sa buong malaking lungsod. Walang clue tungkol sa taong iyon at si Nicole. Para bang bigla silang nawala. Stanton Corporation. Si Logan ay nagtatrabaho tulad ng dati ngunit hindi makikipag-ugnay kay Nicole. Hindi man lang siya tumugon sa kanyang mga mensahe. Siya ay malabo na may kamalayan sa isang bagay, ngunit wala siyang sinabi, o hindi rin siya nagtanong. Sinabi sa kanya ni Grant na pumunta sa kanyang negosyo tulad ng dati, kaya magagawa lamang ni Logan tulad ng sinabi sa kanya. Caleb was very tight-lipped. Tumanggi siyang aminin na siya ang negosyante ng armas, si Caleb. Iginiit niya na siya ay isang ordinaryong manlalakbay mula sa Timog Silangang Asya. Ito ay tulad ng nakalimutan niya kung gaano siya bisyo noong nasugatan niya ang mga tao na may baril ng gabing iyon. Hindi ito madala ni Angie. Kahit na siya ay naaresto, sinumpa niya at nanumpa kay Eric nang walang tigil. Sinumpa niya siya sa isang trahedya na kamatayan. Gayunpaman, pagdating sa anumang bagay, tila natutunan niya ang kanyang aralin. Itinago niya ang kanyang bibig pagdating kay Caleb. Kabanata 1536. Hurry up and curry favor. Ferguson Corporation. Umupo si Keith sa tanggapan ni Eric at humigop ng kape. Sinusubukan ng Security Bureau na buksan ang bibig ni Caleb, ngunit tumanggi siyang sabihin kahit ano. Tungkol sa babaeng si Angie, patuloy siyang nagmumura sa iyo at sinabi na gusto din niya makita ka. Kinurot ni Eric ang kanyang mga browser at umupo sa sofa. Ang kanyang aura ay austere and cold. Napangiti siya nang walang pasubali sa mga salita. Huwag mag-alala, hindi maraming tao ang maaaring makalabas doon ng ligtas. Ang mga taong na-target ng Seguridad Bureau ay tiyak na may problema. Matagal na nilang nais na mahuli ang malaking isda na ito. Pinakinggan ni Keith ang kanyang tono at hinalinhan din. Well, pagkatapos, ang babaeng iyon ay naayos, at ang iyong pakikipagsapalaran ay nasira. Hindi mo ba ipapaliwanag ito kay Nicole? May isang panunokso na tono sa kanyang mga salita. Nagbanta si Eric at pinilit sa pag-aasawa, ngunit mayroon din siyang mga saloobin sa panunood ng isang mahusay na palabas. Ngayon na siya ay malaya, paano siya hindi makakapunta at makausap si Nicole? Si Eric ay sumimangot ng bahagya, nag-aalangan pa rin. Mali ba siya tungkol sa figure na nakita niya noong gabing iyon? Tumawa si Keith. Ano ang iniisip mo? Ang mga mata ni Eric ay agad na naging malamig at mahigpit. Ang kanyang tingin ay makitid, at ang kanyang ekspresyon ay masikip. Si Keith ay walang tigil na tumayo. Well, kailangan kong bumalik ngayon at samahan ang aking asawa. Siya ay nasa isang mabuting kalagayan kamakailan, kaya kailangan kong magmadali at pabor sa curry. Matapos ang muling pag-aasawa, ang saloobin ni Livia kay Keith ay hindi na maingat tulad ng dati. Ito ay si Keith na nagmamadali upang ipakita ang kanyang labis na pagnanasa sa kanya. Gayunpaman, kusang ginawa ito ni Keith. Tinanong niya ito. Tumingin si Eric sa kanya at hindi nagsabi ng isang salita. Sa kanyang puso, lumitaw ang ilang mga pahiwatig ng pagiging maasim at inggit. Pareho silang diborsyado. Si Livia ay gumawa ng isang malaking eksena sa kanilang pag-aasawa at mukhang hindi na siya makakasama ni Keith, ngunit ngayon, nakakapagkasundo pa rin siya sa kanya. Hindi pinunit ni Nicole at Eric ang lahat ng mga pagpapanggap ng cordiality at nag-iwan ng sapat na dignidad para sa bawat isa, ngunit nakakuha pa sila at higit pa sa bawat isa. Ito ay isang kasinungalingan upang sabihin na hindi siya naiinggit. Gayunpaman, si Nicole ay hindi Livia. Hindi niya mapipilit ang kanyang sarili sa isang babaeng katulad ni Keith,
At hindi rin niya mapipilit na manatili sa pamamagitan ng paggamit ng isang sanggol bilang isang dahilan. Ang puso ni Eric ay empty at hindi matiis. Maya-maya, kinuha niya ang kanyang Amerikana at lumabas. Stanton Corporation. Nang pumasok si Eric, naisip ng front desk na mayroon siyang appointment at inalam lamang ng maaga si Logan. Gayunpaman, si Logan ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa emosyonal na wala sa kontrol ni Yvette. Ang higit na naisip ni Yvette tungkol dito, mas nagpanik na nakuha niya. Kung hindi niya tinawag si Nicole, baka hindi na mapanganib si Nicole. Kahit na walang kilusan mula sa pamilyang Stanton, nag-aalala si Yvette. Hindi kinuha ang telepono ni Nicole, at sumagot lamang si Clayton sa isa sa kanyang mga mensahe na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala at makikita nila si Nicole. Ang implikasyon ay hindi pa natagpuan si Nicole. Nawala ni Yvette ang kanyang kalooban upang magtrabaho at dumating sa Stanton Corporation, nais na makita kung gaano kalayo ang kanilang paunlad. Siya ay matigas na nais na pumunta sa tanggapan ni Nicole, at hindi siya mapigilan ni Logan. Natatakot din siya na mapansin ng mga tao, kaya pinayuhan niya siyang bumalik sa loob. Umupo si Yvette sa opisina at sumigaw, sinisisi ang sarili sa kalungkutan. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Kung hindi ito para sa akin, hindi mapanganib si Nicole. Miss Quimby, huwag sabihin iyon. Sina Ginoong Stanton at Ginoong Sloan ay nagsisikap na makahanap ng isang paraan. Magiging maayos si Miss Stanton. Kung patuloy kang umiyak at nalaman ng mga tao ang tungkol dito, maaaring nasa mas malaking panganib siya. Hinikayat siya ni Logan at nakaramdam ng labis na labis. Biglang bumukas ang pinto. Agad na umiling ang dalawang tao. Tumayo si Eric sa pintuan na may madilim at mabagsik na mukha. Ang kanyang tingin ay sinunog ng mahina sa galit, at ang kanyang tinig ay napakababa. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari kay Nicole? Kabanata 1537. He find out. Ang lalamunan ni Logan ay nakaramdam ng astringent. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung dapat niyang sabihin kay Eric o hindi. Sinabi sa kanya ni Grant na ang bagay na ito ay hindi maipapahayag. Gayunpaman, parang narinig sila ni Eric mula sa labas. Tumayo si Yvette, tumingin kay Eric, huminga ng malalim, at tumingin kay Logan. Sabihin mo sa kanya. Dalawang ulo ay mas mahusay kaysa sa isa. Si Eric ay hindi kapani-pani walang may kakayahang. Walang nag-alinlangan. Bumalik si Nicole mula sa isla na iyon dahil kay Eric. Sino pa ang may kakayahang iyon? Isa pa siyang sinag ng pag-asa para sa kanila ngayon. Greeted ni Logan ang kanyang ngipin. Tiningnan niya ang madilim na ekspresyon ni Eric, pursed ang kanyang mga labi, at nagsalita. Nawala si Miss Stanton. Inagaw siya. Ang ibang partido ay naghanda ngunit hindi pa lumabas upang sabihin ang kanyang mga termino. Hindi rin siya nag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Biglang nagbago ang mukha ni Eric, at masakit ang puso. Inagaw si Nicole. Malabo niyang naramdaman na may mali. Malalim at malamig ang boses niya. Kailan nangyari ito? Sa gabi ng iyong pakikipag-ugnayan, bandang 11:00 ng gabi. Nakaramdam si Eric ng isang nerbiyos sa kanyang isip na humila at mag-snap. Siya ay nag-aatubili na i-connecta ang panganib ni Nicole sa kanyang mapang-akit na kaguluhan. Gayunpaman, biglang bumagsak ang kanyang isip sa gabing iyon. Sa ilalim ng magulong putok na iyon, isang figure ang lumabas ng kotse ni Caleb at pinaghalo sa gabi. Ang imahe ay tumagal sa kanyang mind. Malamig at mahigpit ang mukha niya. Siya ay tahimik ng ilang segundo bago tumingin kay Logan. Ano ang iba pang mga pahiwatig sa ngayon? Umiling-iling si Logan. Ang kanyang ekspresyon ay glum. Hindi alam ang marami. Sina Ginoong Stanton at Ginoong Sloan ay sumusunod sa bagay na ito. Ang mga pahiwatig ay nasa kanilang mga kamay. Sa sandaling natapos ni Logan ang pagsasalita, lumingon si Eric at umalis. Natagpuan niya si Grant at hindi sinabi ng anumang hindi kinakailangang kalokohan. Tinanong lamang niya kung hanggang saan sila umunlad. Natigilan si Grant sa una ngunit mabilis na sinabi kay Eric tungkol sa pag-unlad at ipinadala din sa kanya ang video. Hanggat may save nila si Nicole, mahalaga ba kung sino ang nagligtas sa kanya? Ang kanyang kaligtasan pa rin ang pinakamahalagang bagay. 2 araw na ito. Hindi rin naglakas loob si Grant na mag-isip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Tiningnan ni Eric ang lalaki sa video ng pagsubaybay,
Siya ay matangkad at payat, at ang isang glimpse ng kanyang mukha ay nagpakita na siya ay mukhang malungkot at natalo. Siya ay si Thin, ngunit siya ay malakas, pagbabantay, at napakahusay sa pag-iwas sa pagsubaybay. Anong tao ang maaaring magkaroon ng gayong mga kasanayan? Ang taong iyon ay konektado sa pagpapatupad ng batas o sa ilalim ng mundo. Hindi siya magsasagawa ng pagkidnap kung siya ay mula sa dating, ang ibig sabihin na ang lalaki ay mula sa underworld. Sino ang nakakasakit kay Nicole? Ang mga interes sa mundo ng negosyo ay ipinaglaban kapwa open at covertly. Kahit na mapanganib, hindi maraming tao ang maiiwasan ang mga bodyguard ni Nicole na sumunod sa kanya sa lahat ng oras. Ang pagkidnap kay Nicole sa ilalim ng mga mata ng kanyang bodyguard ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Caleb. Ang pangalang iyon ay sumabog sa isip ni Eric. Agad na tinawag ni Eric ang isa sa mga ulo sa Security Bureau. Gusto kong makita si Caleb. Posible lamang ang pag-aresto kay Caleb dahil sa kooperasyon ni Eric. Kasama ang kanyang mga kontak at ang papel na ginagampanan ni Eric sa gitna, walang dahilan para tanggihan sila. Di nagtagal, ang oras ng pagpupulong ay inayos ng misteryoso. Ito ay sa mga unang oras ng hating gabi kung ang mga tao ay ang pinakamahina at pagod. Ito ang pinakamahusay na oras para sa interogasyon, ngunit si Caleb ay napakamahigpit, at hindi nila pinamamahala ang makakuha ng anumang bagay mula sa kanya. Tiningnan ni Eric ang kanyang mapatla at pagod na mukha, pinaikit ang kanyang mga mata, at pinalaki siya ng isang malamig na tingin. Sinukat din siya ni Caleb. Bigla, nagsalita siya. Eric Ferguson. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng disdain. Si Eric ay tumingin sa kanya nang walang malasakit sa isang madilim na ekspresyon. Nagkita kami sa wakas. Halos kumalas siya ng ngipin. Ngumiti si Caleb. Ito ay isang pangit ngunit nakapapawi ng ngiti. Pagkalipas ng ilang segundo, nagbago ang kanyang mukha, at kumupas ang kanyang ngiti. Malamig at madilim ang tingin niya habang tinitigan niya si Eric. Nag-set up ka ng such a big game para lang mahuli ako. Bakit gusto kitang mahuli? Ang tinig ni Eric ay labis na malamig at magaan habang desperado niyang pinigilan ang kanyang damdamin. Kabanata 1538. Hindi siya si Caleb. Isinara ni Caleb ang kanyang bibig. Ang sapilitan na pagtatapat ay isang bagay na marami siyang naranasan sa nakaraang 2 araw. Hindi niya sasabihin ang isang salita. Hindi niya dapat hayaan ang sino man na makakuha ng anumang impormasyon na gagamitin laban sa kanya. Ang gabi ay tahimik habang ang dalawa ay humarap sa bawat isa sa isang pribadong espasyo. Wala nang ibang naruroon para sa lihim na pagpupulong na ito. Gayunpaman, sa isang lugar, ang pulong ay pinapanood. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti si Caleb. Oo, mali akong inakusahan. Hindi ako ang Caleb na pinag-uusapan mo kung bakit mo ako inaresto. Alam ko ang mga batas sa Medianya. Ang iyong iligal na pagkabilanggo ng mga dayuhang nasyonalidad ay hindi pinapayagan sa buong mundo at magiging sanhi ng mga pandaigdigang hindi pagkakaunawaan. Sa ilalim ng kondisyon na walang katibayan, hindi mo ako makulong ng higit sa 15 araw. 15 araw lang. Kaya kung maghintay. Ang Medianya ay isang bansa na sinasabing palakaibigan sa panuntunan ng batas. Tiningnan niya si Eric Smugly na may provocation sa kanyang tingin. Ito ay tulad ng sinasabi niya, ano ang magagawa mo sa akin? Ito ay talagang mayabang. Ibinaba ni Eric ang kanyang madilim na mata na napuno ng hangarin na pagpatay. Tumangala ulit siya sa kanyang madilim na tingin at kulot ang kanyang mga labi sa alinman sa kabutihan o kasamaan. Kung papatayin mo ang isang tao sa Medianya, mananagot ka na masubukan sa ilalim ng batas ng Medianya. Hindi mo ba alam ang pangkaraniwang kahulugan na ito? Kung ikaw si Caleb, tapos ka na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ibang partido. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Huwag subukang takutin ako, Eric Ferguson. Ang aking abogado ay narito sa lalong madaling panahon. Mas mabuti mong hintayin mo ako kapag lumabas ako. Si Eric chuckled disdainfully. Iyon ay kung buhay ka. Ang lugar na ito ay aking teritoryo. Ang kanyang mga salita ay walang kabuluhan, walang ingat, at hindi banayad. Tinitigan siya ni Caleb. Ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Biglang sumandal si Eric at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig,
At ang kanyang tinig ay nagdala ng isang guwang na panginginig habang siya ay nagsalita. O, maaari mong hayaan kung sino ang nagpapanggap kang umalis habang nanatili ka sa likuran. Sa mga salitang iyon, tumigas si Caleb, at isang bakas ng pamumula ay sumabog sa kanyang mga mata. Eric Ferguson. Si Eric ay mahina ang pag-curl ng kanyang mga labi sa isang sneer. Pagkatapos, itinuwid niya ang kanyang damit at tumayo. Tumalikod siya at malapit nang umalis. Bigla, tumawag si Caleb sa kanya. Ang kanyang mukha ay umikot. Sa palagay mo maaari mo ba akong mahuli? Sa palagay mo ay magiging ligtas ka at tunog kung mamatay ako. Tumigil sa pangangarap. Tumahimik si Eric para sa isang segundo. Ang kanyang likod ay nanigas ng bahagya, pagkatapos ay naglakad siya palabas. Alam ng mga tao sa labas ng pintuan kung ano mismo ang nangyayari sa loob. Pipiliin nila ang kapaki-pakinabang na impormasyon at burahin ang hindi kinakailangang impormasyon. May dumating at nagsalita ng may nakasimangot. Hindi ko inaasahan na masikip siya. Wala siyang sinabi kahit na dumating ka. First ni Eric ang labi niya. Ang kanyang mukha ay madilim at pangit. Sinabi na niya ito. Natigilan ang tao. Ano ang sinabi niya? Ang titig ni Eric ay madilim at malalim, hindi maipapalagay tulad ng isang makapal na hamog sa itaas ng dagat. Hindi siya si Caleb. Ang ekspresyon ng tao ay nagbago. Ano? Ang tao sa loob ay hindi si Caleb. Sinundan nila siya mula nang pumasok siya sa bansa. Ito ang tamang tao. Paano hindi ito si Caleb? Kung hindi siya si Caleb, sino? Ang ekspresyon ni Eric ay bahagyang madilim. First niya ang labi niya. Mula sa simula, hindi niya kailanman nabanggit ang kanyang anak na babae. Dumating siya rito para sa kanyang anak na babae ngunit hindi siya pinansin sa kanya ng kaunti. Iyon ang pinaka hindi normal na bahagi. Ang pangalawang bagay ay, mula sa kanyang huling pangungusap ngayon, mayroong isang nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Sa palagay mo maaari mo ba akong mahuli? Ang taong iyon ay nagbigay sa kanya ng isang nakabold na pahiwatig, na iniisip na hindi maiintindihan ni Eric ang mga implikasyon. Ang taong nahuli nila ay hindi si Caleb dahil matagal nang tumakas ni Caleb. Ang taong nasa tapat niya ay nagpanik. Tapos, ano ang gagawin natin? Nasaan ang totoong Caleb? Mali ba ang impormasyon ng aming impormante? Ngunit malinaw na sumakay si Caleb sa eroplano at dumating sa Medianya. Si Eric ay tahimik, ngunit ang kaguluhan sa kanyang ulo ay biglang nag-clear. Gayunpaman, ang kanyang puso ay naging mabangis. Kabanata 1539. Nagkaroon siya ng isang trick sa kanyang manggas. Tiningnan ni Eric ang taong nasa tapat niya at sinabi sa isang malamig na voice. Tama ang impormasyon. May isang posibilidad lamang, na kahit na hindi nila masabi kung sino ang eksaktong si Caleb. Nakarating sila sa plane ng magkasama at magkasama sa Medianya, ngunit ang isa ay nahuli habang ang iba ay kumuha ng pagkakataon na tumakas. Lihim na namangha ang tao. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng isang trick si Caleb sa kanyang manggas. Masyado silang hindi handa. Gayunpaman, mabilis siyang gumanti. Magsasagawa kaagad ako ng isang masusing pagsisiyasat ng mga tao sa parehong paglipad. Walang maiiwasan. Tumanggo si Eric. Ang tunay na Caleb ay dapat na nasa eroplano. Sa pag-iisip tungkol sa taong nag-alis kay Nicole, nadama ni Eric ang kanyang pagsulong ng dugo sa kanyang katawan. Hindi niya pinatahimik ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang mga paa upang umalis nang ang lalaki sa likuran niya ay tumawag sa kanya. Ginoong Ferguson, ang babaeng iyon, Angie. Gusto mo bang tanungin siya? Ang anak na babae ng arm dealer na ito ay marahil ay hindi pekeng. Siguro maaari nilang malaman ang ilang mga kapaki-pakinabang na impormasyon. First ni Eric ang labi niya. Hindi na kailangan. Walang alam ang tungkol sa kanyang plano, mas kaunti ang paghahanda. Kung hindi man, hindi siya mahulog sa kanyang bitag. Paano niya malalaman na may isang tao na inagaw si Nicole? Ang madilim na kalangitan ay naging mas maliwanag ng kaunti, na lumiliko sa marmol na puting kulay ng kalangitan ng madaling araw. Ang mga sinag ng ilaw ay tumagos sa mga ulap, at sa loob ng ilang oras, maliwanag ang kalangitan. Ito ay isang walang tulog na gabi. Si Nicole ay nasa bumpy road sa mahabang panahon. Siya ay nasa isang labi at hindi na natiling gising ng higit sa ilang oras sa isang araw. Alam lang niya na nasa kotse siya.
Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali, at ang kanyang bibig ay nakatap na sarado upang hindi siya makagawa ng isang tunog. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala. Nang mabuksan niya ang kanyang mga mata, naramdaman niyang nakabaligtad ang kanyang katawan. Walang lugar na hindi masakit. Si Nicole ay tila itinapon sa isang van na napapalibutan ng mga produktong malagkit na pagkaing dagat. Ang amoy ay drilled sa kanyang mga butas ng ilong at ginawang nasusuka siya. Hindi rin siya maaaring magsuka, at naramdaman niyang napalayo. Wala siyang lakas. Hindi iyon normal. Ang mga alaala sa kanyang ulo ay unti-unting bumalik. Isang segundo lamang ang nakalilipas, nanunood siya ng pelikula kasama si Clayton. Ito ay isang nakakatakot na pelikula. Pagkatapos, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Yvette. Nang sila ay nag-uusap, isang matangkad, manipis, at maputlang tao ay dumating at humingi ng direksyon. Tumalikod siya at tumawag siya sa kanya. Hi, Ann. Ang mga ugat ni Nicole ay naging tense sandali. Ilang beses siyang nagpupumig ng ilang beses ngunit hindi siya malaya. Ang kanyang mga binti ay manhid, at ang kanyang mga palso ay nasa matinding sakit. Pinahit niya ang kanyang katawan at binago ang kanyang posisyon. Ang kanyang mga binti ay namamaga at manhid mula sa pagiging nasa parehong posisyon ng masyadong mahaba. Kilala siya ng lalaking iyon, ngunit hindi niya ito kilala. Naalala lamang niya na ang kanyang mukha ay napakamaputla at na ang kanyang mga mata ay kasing matalim at mapanganib bilang isang falcon. Hindi malilimutan ito. Madilim sa karwahe, ngunit si Nicole ay maaaring makakita ng isang maliwanag na ilaw na dumadaan sa mga bitek. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang kotse. Bumukas ang pintuan sa likod. Isang lalaki ang lumapit, binuksan ang nakapalibot na mga kahon ng polystyrene, at tinitigan siya ng matindi. Hindi lumipat si Nicole at humiga doon na parang natutulog pa siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpanggap na patay. Ang titig ay tumagal ng 2 minuto. Nang nadama ni Nicole na hindi na niya mahawakan, hindi maiwasang matawa ang lalaki. Nakita niya sa pamamagitan ng kanyang maliit na trick. Pag-abot, ang lalaki ay tinanggal ang tape sa kanyang bibig. Ang kilay ni Nicole ay kumurot sa sakit habang sinipsip niya sa isang hininga ng malamig na hangin. Hindi ka nagpapanggap. Ang kanyang tinig ay mabagsik at malabo. Tumahimik si Nicole. Dahan-daang binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng masama. Ang una niyang impresyon ay na siya ay miserably maputla at mukhang hindi kapani-pani walang mahina. Gayunpaman, naalala ni Nicole na siya ay napakalakas. Ang pangalawang bagay ay ang kanyang mga mata. Ang sulok ng buntot ng kanyang mga mata ay bumaba pababa, at siya ay mukhang matalino at walang awa. Nakakatakot siya sa isang sulyap. Pinakalma ni Nicole ang kanyang isip at nagsalita sa isang mabagsik na tinig. Sino ka? Bakit mo ako kinidnap? Kabanata 1540. Ang kanyang mga kasabwat. Ang labi ng lalaki ay kulot habang ang kanyang mga mata ay nakakandado sa mukha ni Nicole. Bagaman siya ay maputla at mahina, mahirap itago ang nakamamanghang kagandahan ng kanyang mga tampok. Hindi niya maiwasang maabot at hinampes ang kanyang mukha. Ang pakiramdam na iyon ay tulad ng isang nakamamanghang ahas na sumisigaw sa dila nito, making shivers run down Nicole's spine. Tumalikod siya. Malamig at naiinis ang tingin niya. Ang lalaki ay chuckled. Malalaman mo kung makarating ka doon. Tumingin siya sa labas at pinaliit ang kanyang mga eyes. Nasa hangganan na tayo, kaya hindi na kita bibigyan ng gamot. Maging isang mabuting babae, okay. First ni Nicole ang labi niya at walang sinabi. Ang kanyang isip ay burst sa takot. Ang hangganan. Ilang araw na ang lumipas. Siya ba ay walang malay sa mga nakaraang araw dahil ang lalaki ay nagdroga sa kanya? Hindi maiwasang makaramdam si Nicole ng ilang mga panginginig sa kanyang puso. Nag-isip siya kung nababahala ba si Clayton ngayon. Tiyak na alam din ng pamilyang Stanton ang tungkol dito. Kapag naisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Floyd kapag nalaman niya, ang kanyang mga mata ay hindi makakatulong ngunit sumasakit. Palagi niya silang nag-aalala. Tumalon ang lalaki sa labas ng kotse sa ilang mga hakbang, isinara ang pintuan, at bumaba upang tumawag sa telepono. Marami siyang narinig na parang ang kanyang mga salita ay halo-halong may isang malakas na accent sa Timog Silangang Asya. Timog Silangang Asya. Ang puso ni Nicole ay naging malamig.
Ang nag-iisang tao sa paligid ni Nicole na maaaring maiugnay sa Timog Silangang Asya ay ang kasintahan ni Eric, si Angie. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Yvette. Si Eric ay hindi lumitaw sa pinangyarihan ng seremonya ng pakikipag-ugnay. Maaari bang masisi ni Angie ang lahat sa kanya? Ang tanawin ni Angie na lumilitaw sa harap niya sa kauna-unahang pagkakataon ay biglang sumabog sa kanyang isipan. Ito ay isang piging na hawak ng pamilyang Carter. Pumasok si Angie kasama si Riley, at ang estilo ng kanyang dressing ay malapit na ginagaya si Nicole. Sa oras na iyon, tinawag pa niya ang kanyang sarili na, Ann. Ito ay lumiliko na si Nicole ay inagaw dahil kay Angie, ang dealer ng armas. Labis ang pakiramdam ni Nicole habang iniisip niya ito. Tumingin siya pababa. Ang kanyang mga damit ay sobrang marumi at sanaysay na hindi niya masabi kung ano ang orihinal na hitsura nila. Ito ay isang limitadong edisyon na sangkap mula sa isang first-tier brand, ngunit ngayon, mukhang isang knock-off mula sa mga kalye. Walang makapaniwala kung sinabi niya na ito ay totoo. Walang oras upang isipin ang tungkol dito. Hindi nagsimula ang sasakyan, at hindi umalis ang lalaki o pumasok pagkatapos ng tawag sa telepono. Parang may hinihintay siya. Ano ang hinihintay niya? Medyo nasaktan ang ulo ni Nicole. Hindi niya alam kung ito ay ang mga epekto ng gamot, ngunit nakaramdam siya ng isang mapurol na sakit, na parang nasaktan siya sa ulo. Bilang isang resulta, kahit na hindi siya kumuha ng gamot, medyo nahihilo pa siya. Umupo si Nicole sa kotse at huminga ng malalim. Bagaman puno ito ng isang malagkit na amoy na naging mahirap para sa kanya na huminahon, kahit papaano ay maaaring gising siya nang hindi umiinom ng gamot. Kailangan niyang mag-isip. Ang magagawa lang niya ay isipin. Makalipas ang halos 10 minuto, bigla niyang narinig ang tunog ng unti-unting may papalapit na mga kotse. Binuksan sandali ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay lumiwanag na may isang spark ng pag-asa. Sapat na, huminto ang mga kotse sa paligid niya. May isang tao ba ang nakahuli sa kanya? Maliligtas ba siya? Tulad ng malapit na sumigaw si Nicole para sa tulong, nadama niya na may mali. Pagkatapos, may lumabas sa kotse. Sa paghuhusga sa tunog nito, kakaunti ang mga tao. Boss, 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 narinig ko na may ilang uri ng aksidente. Mabuti na okay ka. Ang pakikinig sa mga tao na tinawag siyang boss. Si Nicole ay naging malamig. Ang ilaw sa kanyang mga mata ay unti-unting lumabo. Ito ay naging hindi sila narito upang mailigtas siya. Sila ang mga kasabwat ng lalaki. Ang susunod na segundo, binuksan ang pintuan sa karwahe, at isang malakas na ilaw ang pumapasok. Ang kanyang mga mata ay may ilang sandali ng kakulangan sa ginhawa. First ni Nicole ang kanyang mga labi at watch as several short, madilim, at manipis na mga tao na nakarating sa karwahe at inilipat ang pagkaing dagat. Ang kanilang mga mata ay mabangis-sized Nicole up. Boss, ito ang ginang na iyon mula sa pamilyang Stanton. Siya ang nagnanakaw ng lalaki ng aming binibini. The man in the lead ay tumingin kay Nicole na may matinding hindi kasiya siya. Gusto niyang punatin si Nicole.